Mga kapwa ko mamamayan, sa Kuwishan ng West Market ay natuklasan ang pinakamalaking mineral vein sa ngayon. Sinasabi ng mga source na kung ang vein na ito ay matagumpay na manghuhukay, ang ating mga likas na yaman ng mineral na kasalukuyang limitado ng kanluran ay mapapalaya. Direktor Su, napakaraming manggagawa ang nagmamadaling nagkukumpuni sa minahan. Hindi maaaring pasabugin ang pasukan na ito. Para sa kapakanan ng kumpanya. Kahit sino pa ang nasa minahan, dapat pasabugin ang lagusan na ito. Ingeniero Lin. Matandang Lin. Ang pinakamalaking minahan ng karbon sa West Market ay nakaranas ng pagsabog ng gas na nagdulot ng pagguho ng minahan. Ang insidente ng pagsabog sa minahan ng West Market ay nakakuha ng atensyon mula sa matataas na opisyal. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, ang kilalang mining expert sa buong mundo na si Akademiko Lin ay naapektuhan din ng sakunang ito. Kung mapapahamak si Professor Lin, ang krisis sa enerhiya ng Dacia ay magiging hindi masosolusyonan. Lubusan tayong masasakol ng mga dayuhang kapangyarihan. Mas akol ang ating lalamunan at hindi na magkakaroon ng pagkakataong makabangon. Direktor Lee, pakiusap, iligtas ang aming West Market. Kung hindi natin hahayaang kumilos ang taong yon, sa Kuwishan, ang pinakamalaking mineral vein sa mundo, ay mawawala. Oh, Xiao Su, anong ginagawa mo? Bumangon ka, bumangon ka. Xiao Su, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Si Lin Hang, siya ay isang henyo sa geological exploration na isang beses sa isang siglo. Napakahalaga niya sa aming Dacia. Ang pagpapauwi sa kanya mula sa Amerika ay nagdulot ng malaking gastos. Napakataas ng presyo. Malaki ang ibinayad natin. Ang kanyang kaligtasan ay hindi dapat magkaroon ng anumang kapahamakan. Naiintindihan ko. Ngunit kung ang paggalugad sa minahan ng Kuwishan ay magkaproblema, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip, hindi ko maaaring maging sanhi ng kapahamakan. Sige. May papahiram ko sa iyo ang mga tauhan, ngunit kailangan mo panatilihing lihim ang kanyang pagkakakilanlan, at 3 araw pa lang ang meron ka. Sa panahong ito, kahit pagugulin mo ang buong West City, kailangan mong tiyakin ang kanyang kaligtasan. Naiintindihan mo? Kahit pagugulin nito ang buong West City, tiyak na aalagaan ko ng mabuti si Academic TND. Agad na pigilan ang paglipad ng binibini palabas ng bansa. Opo, Chairman. Kung makakagawa ng magandang impresyon si Bingbang sa taong iyon, magkakaroon ng pagkakataon ng aming sus mining na marating ang tuktok ng mundo. Lahat, siguruhin ito. Ilagay sa tamang lugar. Hoy, Engineer Lin. Ha? Ang suporta sa bubong na ginawa mo ay hindi eksaktong kapareho ng sa amin. Pero, mas matatag ang pakiramdam. Mas matatag ang pakiramdam. Ito ay ang suporta sa minahan na may silid at haligi. Angkop ito para sa uri ng suporta sa bubong natin. Lubos itong maasahan. Para sa mga coal seam na may katamtamang kapal. Karaniwan sa pagitan ng 5 at 8 metro. Ngunit kailangan din nating magbantay sa mga panganib ng sobrang pagmimina na maaaring magdulot ng pagkasira sa gilid ng haligi. Talagang eksperto ka. Paano namin malalaman ang lahat ng ito? Oo, simula nang dumating si Engineer Lin kahapon, lahat ng trabahong natigil ay nalutas na. Magkakasama lang tayo bilang mga kasamahan. Hindi na kailangan ng masyadong formalidad. Hoy, Kapitan Zhao. Mamaya, ipasok mo ang isa sa tunnel at tingnan muli kung may mga senyales ng sobrang init o panganib. Kung wala naman, maaari na tayong magsimulang magputol at magdala ng karbon. Nakuha. CJ. Heto. Manigarilyo muna kayo, lahat. Magpahinga muna. Heto. Panganib. Lin. Ito. Anong problema? Dali. Itago niyo lahat ng sigarilyo niyo. Bilasan nyo. Itago nyo. Lin. Karaniwan. Pagkatapos naming bumaba mula sa minahan, nagsisigarilyo kami. Ito. Ano ang problema? Iyan ay dahil ang mga minahan na nakatagpo niyo dati ay may manipis na nilalaman ng gas.
Ngunit sa minahan nating ito, na may lugar ng paghuhukay na mahigit 10,000 metro kwadrado, ang nilalaman ng gas ay malubha ng lumampas sa pamantayan. Kung may pinagmulan ng apoy, sasabog ito kaagad. Ang buong lugar ng minahan ay agad na magiging patag. Ito, pagsabog, ganoon ba kalala? Itago nyo lahat, itago nyo. Naku po. Lin, kasi po, wala kaming masyadong alam tungkol dito. Buti na lang po, binalaan nyo kami. Kung hindi, talaga, nakapagdulot kami ng sakuna. Ha? Talaga, niligtas nyo ang buhay naming lahat. Ha? Oo. Salamat kay Lin. CJ, lahat kayo ay nagtrabaho ng husto buong umaga. Umakyat na tayo at magpahinga muna. Ay, Sige po. Ma'am, narito na po ang mga bulaklak na gusto nyo. Bing bang. Ang gaganda ng mga bulaklak na ito. Kapag nakita ito ni Akademikong Lin, siguradong magugustuhan niya. Napakagandang pagkakataon nito. Kailangan mo talagang samantalahin. Anong pinagsasabi mo? Si Akademikong Lin, 3 beses siyang inanyayahan ng aking ama. Napakahirap siyang dalhin dito. Isang nangungunang eksperto. Sa tingin mo ba magiging interesado siya sa akin? Hindi mo alam. Tingnan mo. Napakaganda mo. At may kakayahan pa. Ang tatay mo, si Tito So, pinigilan ka sa airport. Hindi ba't para lang bigyan ka ng pagkakataon? Ipakita ang iyong galing. Totoo yan. Tara na. Oras na ng trabaho ngayon. Sino nagsabi sa'yo na kumain? Ako, Anong ako? Binabayaran ko kayo ng ganyang kataas na sahod. Hindi para-paraan para mag-slack off. Nasaan ang inyong chief engineer? At sabihin mo sa kanya na pumunta dito. why, Shield? Lin, narinig ko kay Sekretarya Zhang na nakapunta ka na pala sa construction site. Nakapunta ako sa construction site kahapon at nagsimulang magtrabaho. Oh, Lin, hindi naman kailangang magmadali ng ganyan. Nakarating ka na sa kanlurang lungsod. Dapat magpahinga ka muna ng mabuti at masanay sa kapaligiran. Ang kalusugan mo ang pinakamahalaga kahit kailan pwedeng simulan ng trabaho. Ayos lang, bata pa naman ako. Hindi naman ako masyadong maselan. Huwag kang mag-alala. Why, Shield? May iba pa akong kailangang asikasuhin dito. Kailangan ko nang umalis. Nasaan ang inyong chief engineer? Ipatawag mo siya dito. Ako ang chief engineer. Anong nangyayari? Ikaw ang chief engineer. Ano yon? Tanggal ka na. Ano ang sabi mo? Bingi ka ba o sadyang tanga? Sinabi na ng ating young lady. Ikaw ay tanggal na. Sino kayo? Anong karapatan mo? Natanggalin si Engineer Lin? Karapatan. Siya, ang young lady ng pamilyang So, ang biolohikal na anak ng chairman ninyo. Ang karapatang ito. Sapat na ba? Ako. Ano ang nangyayari? Kapitan, hindi ko alam kung saan sila nanggaling. Biglang may nagpakita lang na grupo ng mga tao, pumasok sa site namin, at gusto nilang tanggalin si Engineer Lin. Ano? Tanggalin si Engineer Lin? Sino ang may lakas ng loob na gawin yan? So, young Miss So. Ang young lady. Siya ba talaga ang anak ng chairman? Zhao Weikwan, kumakain ka ng pagkain ng pamilya namin. Nagsusuot ka ng damit ng pamilya namin. Paano mo? Matatapon ang trabaho mo para sa isang munting alaga. Na ganyan? Mayroon bang marahil hindi pagkakaunawaan? Hindi pagkakaunawaan. Oras na ng trabaho ngayon. Ang taong ito, bilang chief engineer, ay pinangungunahan ng lahat sa pagtatamad. Sa tingin ko, hindi ninyo talaga nirerespeto si MS. So, Ito. Ang lahat ay nagtatrabaho ng husto buong umaga. Hindi pa nga nakakakain ng mainit na pagkain. Para kainin, pinagpahinga ko muna ang lahat saglit. Ano ang mali doon? Kung sinabi kong hindi. Ang buong grupo ay pinapatakbo ng aking pamilyang Su. At ikaw, isang simpleng technician lang. Naglalakas loob kang paulit-ulit na hindi sumunod sa akin. Ano pa ang hinihintay ninyo? Bilisan ninyo at paalisin. Siya! Hindi ako sang-ayon. Mula nang dumating si Engineer Lin sa site, siya na ang gumagawa ng lahat, nalampasan niya ang maraming paghihirap. Ang isang talento na tulad niya, hindi ka makakahanap ng iba kahit magdala ka pa ng lampara. Hindi ninyo siya pwedeng galawin. Tama. Si Engineer Lin lang ang kinikilala namin. Nailigtas niya ang lahat ng buhay namin. Walang sino man ang pwedeng gumalaw kay Engineer Lin. Kung umalis siya, lahat kami ay magre-resign. Tama, lahat kami ay magre-resign.
Rebelde. Nagsusubok ba kayong magrebelde? Engineer Lin, may masamang balita. Ang pader ng kuweba ay nagiging pula. Ang tubig na tumatagas ay sumire sa mga suporta ng halogene carbon na ginawa natin. Sira na lahat. Ano? Gumuho ang minahan. Tapos na ang lahat. Pupunta ako para tingnan ulit. Hoy! Hoy, teka. Kayo naman. Nako. Bingbang, tingnan mo sila. Ikaw ang anak ng chairman. Hindi ka nila pinapakinggan. At sinusuportahan pa nila ang teknisayan na yun. Pagdating ni Academic Yanlin, ano ang iisipin niya sa'yo? Hindi ito makatarungan. Kailangan, bago dumating si Academician Lin, maalis natin ang banta na ito. Anong nangyari? Paumanhin, Engineer Lin. Hiningi niyo po sa akin na suriin ang pagtagas sa pader ng kuweba. Naging pabaya ako sa pagsusuri. Ikaw, napaka-importanteng bagay. Paano ka naging pabaya? Sige na, Kapitan Zhao. Nangyari na. Ang mahalaga ngayon ay lutasin ang problema. Hanggang sa nakatakdang pagsabog ng minahan, gaano pa katagal ang natitira? 2 oras na lang. Hindi ito maganda. Malapit nang pasabugin ang pasukan ng minahan, nawala na ang suporta nito. Kapag nasabog na, guguho ang buong minahan. Hindi. Kailangan nating pumasok ngayon para ayusin ang mga haligi ng karbon. Engineer Lin, masyadong delikado yan. Hindi ka pwedeng pumasok. Delikado man o hindi, kailangan kong pumunta. Napaka-importante sa atin ng minahan na ito. Napaka-importante nito. Kailangan natin itong iligtas. Ako na ang pupunta. Ang problemang ito ay dahil sa aking kapabayaan. Ako ang mananagot. Ako na ang pupunta. Dato, kakaanak lang ng anak mo. Ikaw ang haligi ng iyong pamilya ngayon. Kung may mangyari sa'yo, paano ang pamilya mo? Magaling ang sinabi mo. Dahil ikaw ang chief engineer. Ikaw ang pinakamalaki ang sahod, di ba? Sa tingin ko ang minahan na ito, kung titingnan ang minahang ito, mas mabuti pa. Kung ikaw, ang bumaba, sa sarili mo. Hindi pwede, Ma'am Su. Masyadong delikado. Huwag na nating pag-usapan kung gaano kahirap ang pagpasok ng tubig. Pati na ang dandaang detonator na nakabaon sa ilalim. Kung hindi ka makalabas sa loob ng 1 o 2 oras, Inhinyero Lin, kahit hindi ka sumabog, ikaw ay mabaw ng buhay. Tumahimik ka. Ako ang masusunod dito. Kung sabihin kong may bababa, bababa siya. O mayroon bang? Sino man sa inyo ang handang bumaba sa minahan kasama niya? Ma'am Su, ikaw ay lumalampas ka na. Inhinyero Lin, hindi natin dapat kunin ang risk na ito sa pinakamalala. Magre-resign na lang tayo. Kung hindi masosolusyonan ang problemang ito ngayon, walang aalis. Sino mang maglakas loob na umalis dito ngayon, babaliin ko ang kanilang mga binti. At, ang mga sahod ninyo sa nakaraang 6 na buwan. Hindi ninyo makukuha kahit 1 sentimo. Hindi makatarungan ito. Teka. Hindi naman ikaw ang bababa sa minahan. Kung may mangyari, sa kanya mangyayari. Ano ang kinalaman mo dyan? Bakit kayo nagkakagulo ng ganyan? Tama na. Bababa ako sa minahang ito. Inhinyero Lin, hindi ka pwedeng pumunta. Isa kang technical worker. May daang haligi ng uling doon sa ilalim. Sa ganito kalaking trabaho, kaya mo bang tapusin yon? Kapitan Zhao. Lahat ay nagtrabaho ng husto sa loob ng kalahating taon. Lahat sila naghihintay sa pagtatapos. Para makuha ang kanilang mga bonus at bumalik sa kanilang mga buhay. Ikaw, na may bagong panganak na anak. Naghihintay ang iyong pamilya na umuwi ka. Sa iyong asawa, mga anak at mainit na tahanan. Ako ang chief engineer at hindi ko talaga. Pababayaan na umuwi silang lahat ng walang dala. Higit pa rito, ang minahan ito ay hindi lang tungkol sa ating personal na kaligtasan ngayon. Tinutukoy din ito kung ang ating bansa ay makakalaya mula sa pagkontrol ng ibang mga bansa sa usapin ng enerhiya. Sa susunod na siglo, ang responsibilidad na ito ay dapat pasanin ng isang tao. Inhinyero Lin, Mas mabuti na yan. Kung ginawa mo yan kaagad, hindi sana tayo nagkaproblema ng ganito. Maaari akong bumaba sa minahan. Pero kailangan mong mangako sa akin. Ito, huwag mong isalin ang sinuman sa kanila. Walang problema. Ginoong Lin,
Hoy, mahal. Mahal, tapos ka na ba sa trabaho? Kailan ka uuwi? Naghanda ako ng paborito mong at ni Kiki na nilagang isda at fermented bean curd. Kaunti na lang tapos na ako. Nasaan si Kiki? Kiki, hehe, nandito lang ako. Kiki, maligayang kaarawan. Tatay, ang kukulit mo. Bukas pa naman ang kaarawan ko. Ay. Kung gayon, babatiin ka na ni tatay ng maaga. Salamat, tatay. Tatay, pwede ka bang umuwi ng maaga bukas? Talagang nami-miss ka ni Kiki. Kiki. Kapitan Zhao. Kung hindi ako makalabas sa loob ng 2 oras, mangyaring magpaalam ka na sa pamilya ko para sa akin. Linggong. Sa wakas, wala na siya. Bing bang, magaling ka dito. Pagharap sa mga pesteng ayaw makinig, kailangan mong turuan sila ng leksyon. Uy, Dad. Bing Bang, nasa construction site ka na ba? Maayos ba ang lahat, Blan? Nasa construction site na ako. Maayos naman lahat. Tandaan mo, kapag dumating si Professor Lin sa site, kailangan mong tiyakin ang kanyang kaligtasan. Kung nasa construction site natin siya, at may mangyari sa kanya, ang buong kanlurang lungsod, ay hindi kayang panagutan. Huwag kang mag-alala, Dad. Sisiguraduhin kong bago pa si Professor Lin makarating sa site, aalisin ko lahat na magiging problema para sa kanya. Director Lee, Bing Bang. Maayos ba si Linhang sa construction site ninyo? Hindi ba dapat si Professor Lin dumating sa site bukas? Chairman Su, nagsimula si Professor Lin kahapon na magtrabaho sa site. Hindi mo ba alam? Ano, dumating siya sa site kahapon? Kumuha agad ng helicopter at magmadali papuntang bundok ng ulap. Opo, sir. Kapitan Zhao, makakalabas pa ba si Inhenyero Lin? Huwag mo nang isipin kung ano ang nasa ibaba, ang mga tubo ng drill na nakakalat sa lahat ng dako, yung mahigit 100 coal pillars pa lang, ay maaaring sapat na para patayin si Inhenyero Lin. Hindi pa banggitin, ang antas ng oxygen sa minahan ay napakababa. Si Inhenyero Lin, hindi makakalabas si Inhenyero Lin sa pagkakataong ito. Kasalanan ko lahat, hinayla ko si Inhenyero Lin pababa kasama ko. Pagbutihin mo ang sarili mo, mayroon pa tayong 20 minuto, bago automatikong sumabog ang mga detonator. Hanggang sa panahong iyon, tayo ang pinakamalakas na suporta, ni Inhenyero Lin. Nandito ang detonator, kahit sino pa man, hindi mo ito maaaring pasabugin ng maaga, ang mga detonator sa ibaba. Kapitan Zhao, may mali. Na-detect lang namin, ang konsentrasyon ng gas sa minahan, ay sobrang hindi matatag, may malubhang toges. Kami, kailangan naming makahanap ng solusyon agad. Ano ang sinabi mo? Hoy, tingnan mo. Hoy, hindi ba yan ang eroplano ni Academic Lin? Nandito na si Academic Lin. Masama ito. Bakit ngayon pa? Paano kung mapinsala ng tagas ng gas si Academico Lin? Ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Tandaan mo, kapag dumating si Academico Lin sa lugar, kailangan mong tiyakin ang kanyang kaligtasan. Kung may mangyari sa kanya sa aming lugar, kung may anumang aksidente, kung gayon ang buong West City, ay hindi kayang akuin ang responsibilidad. Zhao Weian, ibigay mo sa akin ang detonator. Ano ang ginagawa mo? Sabi ko, ibigay mo sa akin ang detonator. Binibining Su. Nasa loob pa si Inhenyero Lin. Susubukan mo bang pasabugin ng maaga? Kapitan Zhao, alamin mo ang iyong lugar. Huwag kang magtanong ng hindi mo dapat. Sinabi namin sa iyo na ibigay ang detonator, kaya ibigay mo na lang. Binibining Su, hindi ko kaya. Nasa ibaba pa si Inhenyero Lin. Hindi ko ito maibibigay kaninuman. Ibigay mo sa akin. Malapit nang dumating si Academico Lin. Bago yon, kailangan kong isara ang pasukan ng minahan sa pagsabog. Kung hindi ang tagas ng gas, kung mapinsala nito si Academico Lin, lahat ng buhay ninyo na pinagsama-sama ay hindi sapat para mabayaran ang pinsala. Gawin mo na. Ano ang ginagawa mo? Binibining Su. Nasa ibaba pa si Inhenyero Lin. Isinugal niya ang kanyang buhay para sa buong minahan. Hindi mo ito pwedeng pasabugin ngayon, Binibining Su. Hindi mo ito pwedeng pasabugin.
Isa na lang ang natitira. Ang isang buhay ay walang halaga. Kahit sino pa man ang nasa minahan ngayon, ang minahan na ito ay isasara sa pagsabog. 132 coal pillars. Sa wakas ay naset ko na lahat. Kung babalik ako ngayon, dapat makarating pa ako para sa kaarawan nito. Sa wakas, ayos na. Commander Lai, ang dumi at magulo naman dito sa construction site. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Shaolin? Sino si Xiaolin? Si Lin Hang. Dumating siya sa construction site mo kahapon. Nasaan siya? Akademiko Lin? Siya. Hindi ba siya dapat kasama mo? Ikaw. Inhinyero Lin. Sino ang tinatawag mo kanina? Siya ba yun? Siya ba yun? Tapos na, Director Lee. Noong panahon na nandito si Inhinyero Lin sa construction site, lagi niya kaming inaalala, mga manggagawa, bilang hepe ng inhinyero. Personal niyang inisikaso ang lahat. Kapag may panganib, siya lagi ang unang sumusugod. Nailigtas niya ang buhay naming lahat. Pero kami, hindi namin siya naprotektahan. Kami ang dahilan ng pagkamatay ni Inhinyero Lin. Tumahimik ka. Director Lai, huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Sino nagsabi sa'yo na pasabugin ang minahan? Sinira mo ang West Market gamit ang sarili mong kamay, alam mo ba yon? Director Lee, ano ang ibig mong sabihin dyan? Nasaan si Su Jiankang? Ganyan ba siya mag-alaga kay Akademiko Lee? Sabihin mo sa kanya na pumunta rito. Ang pagsabog mula sa construction site. Chairman, ang first conglomerate ng Miguo, aprobado na ang kontrata sa pag-export ng carbon ni Charlie. Handa silang maglaan ng $1 bilyong para makipagtulungan sa atin. $1 bilyong? Magaling. Ang pagpirma sa kontratang ito para sa ating Su Corporation, ang ating estratehikong plano para sa susunod na 30 taon, ay ganap na masisiguro. Kung mabaygo ang pagbimina at lumabag tayo sa kontrata, hinihingi nila ang 10 beses na multa para sa paglabag sa kontrata, at gusto nilang pirmahan ng kontrata bukas, sa tulong ni Akademiko Lin. Ang pagkuha ng carbon ay magiging walang palya. I-book mo ako ng pinakamaagang flight papuntang Miguo. Dahil nandoon si Bingbang sa construction site, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Pinabagsak ko ang minahan dahil sa gas leak. Nag-alala ako na masaktan ka at si Akademiko Lin. Bukod pa rito, ito ay paglilibing lang ng isang chief engineer. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Alam mo ba, ang taong inilibing mo sa minahan, siya. Lishu, Dali, dalhin si Director Lee sa ospital. Moalang galang po, nakita niyo po ba si Lin Hang? Sino ka? Ako ang asawa ni Lin Hang. Bigla na lang siyang binabaan ako kanina. Tinawagan ko na siya ng ilang beses, pero hindi siya sumasagot. Gusto ko sanang puntahan siya. Mayroon bang problema? Engineer Lin. Nalibing siya sa minahan. Teknisaya ng asawa ko. Paano siya malilibing sa kuweba? Huwag mo akong lokohin. Paumanhin po. Kami ang sanhi ng pagkamatay ni Engineer Lin. Ma'am. Lin Hang. Sinungaling ka. Hindi ba sabi mo okay ka lang? Ginawan pa kita ng paborito mong inihaw na isda, at nangako ka kay Kiki na ipagdiriwang mo ang birthday niya kasama siya bukas. Ma'am.
Gumuho ang buong minahan. Engineer Lin. Hindi na nailigtas. Lin Hang. Daddy, kailan ka uuwi para sa birthday ni Kiki? Gusto kong makasama sina mama at papa habang buhay. Lisho, gising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo? May masakit ka bang nararamdaman? Bilasin mo. Puntahan mo agad si Engineer Lin. Bingbang, huwag kang mag-alala. May namatay lang sa construction site, hindi naman malaking bagay yan. Sa kahit anong minahan, habang naguhukay, hindi ba't laging may aksidente? Sabi nga nila, pero nakita mo ang galit ni Lishu. Baka naman si Engineer Lin ay may ibang koneksyon. Nako, Bingbang, isa lang siyang chief engineer, hindi si Academic Lin. Paano naman kaya makakasama ang isang kasing halaga ni Lisho? Ang galit ni Lisho ay dahil lang naman, nag-aalala siya sa construction progress, basta't matagumpay nating makuha ang ugat. At matapos ang trabaho ng maayos, bago dumating si Academic Lin. Yun lang ang mahalaga. Talaga bang ganoon na lang yun? Mga hindi nakasulat na patakaran yan sa trabaho, kontrolado ko lahat yan. Mabuti naman, salamat at nandyan ka, sister. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam ang gagawin ko. Kung gayon, pumunta na tayo sa kumpanya ngayon. At ipahire natin ang EUC ng isang mining accident expert na mataas ang sahod. Tara na! MS, Suo, kailangan na nating magmadali. Nasaan siya? Bakit patay din ang cellphone ko? Secretary Zhang. Pwede mo nang tingnan ang kalagayan ni Lisho. Sige. Nagmamadali siyang umalis. Siguro pupunta siya para iligtas si Academic Lin. Secretary Zhang. Opo, paparating. Baliktad ang mga mata mo. Hindi mo ba nakikita kung saan ka pupunta? Hindi, kuya. Kailangan ba talaga nating pumunta sa lugar na ito para magnakaw ng carbon? Ito, hindi ba ito illegal? Kung may iba pa kaming paraan para mabuhay, hindi ko kayo isasama sa pagnanakaw ng carbon. Dati, sa pagiging produktibo ng ugat ng minahan na ito, kami mga minero ng carbon, ay mabubuhay sa pagkolekta ng mga basag na carbon. Pero ngayon, ang minahan ay gumuho. Ang tanging pag-asa namin, ay nakalibing kasama nito. Ngayon ay maaari na lang tayong sumugal, at kumuha ng ilang basag na carbon para mabuhay. Kailangan nating mabuhay, hindi ba? Hoy, tara na sa trabaho. Bakit ka nagkakaganyan? May tao. Sino naman ang nasa labas dito sa kalagitnaan ng gabi? Tingnan mo. Tulungan niyo ako. Tatay, gising na siya. Nasaan ako? Hoy, huwag kang gagalaw. Nasugatan ka. Hindi ka pwedeng gumalaw. Dahan-dahan lang. Ayos ka lang ba? Paano ako napunta dito? Sinundo ka namin mula sa minahan kagabi. Alam mo, ikaw, hindi madali ang buhay namin bilang mga minero ng carbon. Pero hindi ka pwedeng magnakaw ng carbon ng mag-isa. Masyadong delikado. Kung hindi kami, nakahanap sa'yo. Sa mga ilang na bundok na ito, matagal ka nang kinain ng mga lobo. Nagnanakaw ng carbon. 132 haligi ng carbon. Sa wakas natapos ko na ang paggawa sa mga ito. Kung babalik ako ngayon, dapat ay makarating pa ako para sa karawan ni Kiki. Buti na lang nakapaghanda ako ng lagusan para makatakas. Kung hindi, namatay na sana ako agad. Pero malinaw kong nakalkula ang oras. Bakit ang kanyon sumabog ng maaga? Kalimutan na lang, ang mahalaga ngayon ay kung paano ayusin ang minahan. Ang mga haligi ng karbon sa kuweba ay nagawa na, pero tiyak na hindi nila kakayanin ang isa pang pagsabog at ang mga guho sa kuweba. Paano ito lilinisin? Kuya, mayroon ka bang anumang epekto? Kuya!
Gamit ang pamamaraang ito, maaari pa ring mailigtas ang minahan. Kuya, ayos ka lang ba? Kuya, salamat sa pagligtas mo sa akin. Pero ako, ay may mas mahalagang gagawin ngayon. Ang pangalan ko ay Linhang. Pagbalik ko, tiyak na babayaran kita. Ang daming guho sa loob ng kuweba. Tiyak na gagamitin nila ang mga kanyon para buksan ito. Kung ganoon ang gagawin nila, ang ugat ng minahan ay tuluyang hindi na maisasalba. Kailangan kong pumunta at pigilan siya bago mangyari yon. Anong klaseng mga halimaw at multo ang mga ito? Walang ni isa man lang nakapakipakinabang. Hindi niyo ba ako mahahanapan? Nang kasing galing ni Academician Lin, isang mining expert. Anong silbi ng EC Department? Ninyo, kunin niyo ang sahod niyo at lumayas kayo. Chairman Su, ako. Anong ako? Tinawag ka lang ni Chairman Su na little cutie. Tapos naglakas loob ka pang sumagot. Ngayon, lumayas ka. Pinapatay niyo ako, isang grupo ng mga little cuties. Pinahanap ko sa kanila ang isa, isang expert para lutasin ang problema sa pagguho. Tingnan niyo ang nahanap niyo para sa akin. Ano ba ang mga ito? Sa halip na hanapan nila ako ng isa, kasing galing ni Academician Lin, dapat man lang, isa siyang academician, di ba? Bing bang, huwag mo nang pansinin ang mga mabababang uri na yan. Ano pa ba ang aasahan mo sa kanila? Mas uunahin pa ng baboy ang umakyat sa puno bago sila maging kapakipakinabang. Pero, pagdating sa mining experts, may kilala ako. Medyo may kakayahan siya. Nag-aral pa nga siya kay Academician Lin. Alam mo. Nag-aral kay Academician Lin? Tutulungan niya ba tayo? Nako, ano ka ba? Bago ako dumating, nakipag-ugnayan na ako sa kanya. Ngayon, dapat nasa baba na siya, di ba? Nandito na pala siya. Sis, tunay ka ngang mabuting kapatid ko. Basta't kaya niyang, bago pa dumating si Academician Lin, lutasin ang problema sa pagguho. Bibigyan ko siya ng 1 milyon. 1 milyon. Ganat. Papupuntahin ko na siya para sa interview ngayon. Hindi na kailangan ng interview. Kung nag-aral siya kay Academician Lin, magaling talaga siya. Paakyatin na siya ngayon. Tratuhin natin siya ng maayos. Hindi. Dapat tayo ang bumaba at sunduin siya. Kailangan nating magpakita ng tamang paggalang. Tara na. Hello po, nandito po ako para makita si Chairman Su. May napaka-urgent po akong sasabihin sa kanya. Saan galing ang pulubing ito? Alam mo ba kung nasaan ka? Napaka-urgent po ito. Security guard. Anong ginagawa mo rito? Tulubi, kailangan lumayas ko ka pong rito. makita si Chairman Su. Chairman Su. Naku, Anong problema? Sofia, hindi ka naman aatras, di ba? nakalimutan kong maghanda ng regalo. Para sa meeting ni Expert Ann. Naku, ang sakit ng ulo ko. Kailangan nating bumalik. Tara na. Samahan na kita. Talaga palang hinahanap ko, ang CEO na si Sofia. Ang CEO ninyo na si Sofia ay nakikipagpulong sa mga malalaking tao na nagkakahalaga ng milyon-milyon araw-araw sa iyong mga damit na luma at sira. Susubukan mo pa rin bang manloko? Sa susunod, magbihis ka ng mas maayos. Maghanap ka ng mas magandang dahilan bago ka bumalik. Umalis ka na. Hoy, ikaw. Sino ka? Pahintulutan ninyo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Joseph. Isa akong Chino-Amerikano. Ang boss ko ay si Charlie. Isa rin siyang Chino-Amerikano. Kilala ba natin ang isa't isa? Hindi mo ako kilala, pero kilala kita. Ang impluensya mo sa aming bansa ay napakalaki. Ano ito? Diyos ko, ito ay mga blueprint para sa pag-aayos ng cruise mining tunnel. Mga blueprint na may ganito kataas na technical difficulty sa buong mundo. Iilang tao lang ang makakagawa nito. Hindi eksaktong kumpletong bersyon. Disenyo ng cruise mining. Lin, bakit ganyan suot mo? Nasaan ang mga suit mo? Tinalikuran mo ang aming malaking sweldo sa US. Para umuwi, ganito kanila tratuhin. Pinapasuot ka ng damit ng pulubi at inaapakan ka. Lin, bumalik ka sa US kasama ko. Doon, nirerespeto ka nila ng husto. Maaari kong utusan ang boss ko na 10 beses na palakihin ng Kratos sa'yo. Hindi, 100 beses. Naniniwala akong sigurado siyang papayag. Joseph, salamat sa iyong paanyaya. Pero sa tingin ko nagkamali ka. Hindi ako bumalik sa bansa para sa mas komportable marangyang buhay o para sa reputasyon na hinahangaan ng libo-libo. Kundi para ituwid ang aming mga likod na nakabaluktot ng daan-daang taon at gawin ang aking bahagi. Ito ang aking bayan. Lubos kong mahal ang lupang ito. Pero, Lin, ikaw, Salamat muli sa iyong paanyaya. Paalam. Ito. Ang blueprint na ito ay may depekto.
Magandang araw, MS, Jang. Opo, tama. Nasa ibaba na po ako ngayon. Eksperto, nandito na kayo. Bababa na kami para sunduin kayo agad. Sige po. Ito ang Question Mines. Blueprint para sa cruise mining repair. Expert Ann. Bing bang, ito si Expert Ann. Magandang araw, Expert Ann. Salamat sa paghihintay. Hey, salamat. Hindi ko naisip na paanyayahan si Expert Ann na maupo muna. Ito ang blueprint para sa cruise mining repair ng minahan. Expert Ann, kayo po ba ang gumuhit ng blueprint na ito? Isa lang naman itong plano para sa pagkukumpuni ng minahan. Magaling, Jayang J. Bakit hindi mo sinabi agad? Ang galing talaga ni Eksperto Ann. Kahit sa ganito kahirap na plano, kaya niyang iguhit. Kapag nandito si Eksperto Ann, lahat ng problema sa minahan ay malulutas. Ginoong Su, ito po ang $1 bilyong na deposito. Kung may paglabag sa kontrata, magbabayad kayo sa amin ng 10 beses ng multa. Pakitanggap po. Salamat po, Ginoong Charlie, sa pagbibigay ng pagkakataon sa Su Corporation. Titiyakin po namin hindi namin kayo, BB Green. Hindi. Pinirmahan namin ito dahil sa katayuan ni Ginoong Lin. Si Ginoong Lin ay isang iginagalang na master sa aming bansa. Opo. Si Academician Lin ay ating karangalan din. Bukas, sasama ako sa inyo sa lugar ng minahan ng carbon at bibisitahin natin si Ginoong Lin na matagal na nating hindi nakikita kung malaman kong hindi kayo naging magalang kay Ginoong Lin. Agad kong tatapusin ang ating kontrata sa inyo. Sige po, Ginoong Charlie. Titiyakin po namin, aalagaan namin ng mabuti si Academician Lin. Anak, kumusta na ang minahan? Maayos ba ang lahat? Huwag po kayong mag-alala. Itay, napakabilis ng takbo. Maaari na tayong magsimulang magmina ng karbon bukas. Ganoon ka, Giles? Mukhang dahil kay Academician Lin. Ang pag-usad ng proyekto ay talagang pambihira. Mabuti yan. Hintayin niyo po ako pagbalik ko bukas. Maghahanda ako ng isang piging para sa pagdiriwang. Hindi ko naabutan ng birthday ni Kiki kahapon. Naiisip ko kung galit ba siya sa akin. Ang gabi na pala. Siguro tulog na sila. Huwag ko na silang istorbohin. Gising ka pa pala, sir? Ano ang ginuguhit mo dyan? Ito ang blueprint ng minahan. Blueprint? Kuya Lin, ayaw mo namang mag-isa lang na magnakaw ng uling, di ba? Mga kapatid, gamit ang blueprint na ito, simula ngayon kayong lahat, hindi na mag-aalala sa uling. Basta, isang pirasong papel lang. Makakakuha na tayo ng uling na panggatong? Gamit lang ang blueprint na ito, simula ngayon ang ating bansa, sa susunod na ilang daang taon, ay magkakaroon ng walang katapusang uling. Kuya Lin, pakinggan mo ang payo ng iyong kapatid. Huwag ka nang magpuyat ng ganito. Ang pagpupuyat sa gabi ay madaling magdulot ng delusyon. Magpahinga ka na. Medyo magaspang ang lugar. Medyo matigas ang kama. Sugatan ka pa naman. Kukuha ako ng kumot para sa'yo. Siguraduhin may lalagay mo sa ilalim.
Ngayon, ang minahan, ang blueprint para sa patrol repair program, ay sa wakas kumpleto na. Nailigtas ang minahan. Nailigtas na, mga kapatid, tingnan niyo. Mga kapatid. Simula ngayon, kayong lahat, ay hindi na muling mag-aalala sa uling. Ekspertoan pakiusap. Dito, ang mina natin ito. Sige na, magtipon kayo. Ito si Ekspertoan. Simula ngayon, siya ang inyong punong inhinyero. Makikinig kayo sa kanya simula ngayon. Siya ang inyong pinakamataas na otoridad. Ano ang pinagbubulungan ninyo? Magsalita kayo. Presidente So, hindi naman sa may problema kami. Pero tingnan ninyo si Eksperto Ann. Nakasuot siya ng magarang damit, kumikinang ang mga sapatos niyang gawa sa balat. Mukha ba siyang nagtatrabaho? Tama, noong nandito si Inhinyero Lin. Kumakain at natutulog siya kasama namin. At para sa anumang marumi o nakakapagod na trabaho, siya lagi ang unang sumusugod. Oo nga, nakakapagod na ang trabaho. Ayoko nang maghintay pa sa isa na namang VIP. Kayo. Ekspertoan sa site namin. May isang foreman na hindi maintindihan ang kahit ano at napaniwala niya silang lahat. Huwag ninyo na lang silang pansinin. Kaya pala magulo ang construction site. Lumalabas na hindi nila naiintindihan ang anumang patakaran. Sandali lang po, magbibigay ako ng leksyon sa kanila ngayon din. Ano, ayaw niyo na bang magtrabaho? Desisyon ito ng kumpanya. Paano ninyo nagagawang tumutol? Susubukan niyo bang magsimula ng rebelyon? Ano ang magagawa ni Presidente So para sa amin? Kayo namang mga, walang alam na mga tanga. Hayaan yung sabihin ko sa inyo, si Eksperto Ann, ay nag-aral kasama ni Academic Lin, isang kaklase na nagsanay ng magkasama. Siya ay pinakamahusay na talento sa paggalugad ng mina. Siya ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa tinatawag ninyong Inhinyero Lin. Kita nyo, alam nyo ba kung ano ito? Ito ang pinakamataas na antas ng blueprint ng inhinyero para sa paggalugad at pag-aayos. Sa buong mundo, napakakaunting tao ang makakaguhit ng diagram na ito. Napakakaunti talaga, at ang diagram na ito, iginuhit ng ating Eksperto Ann. Teka, ito ang mga tala ni Inhinyero Lin. Hindi patay si Inhinyero Lin. Mga kapatid, hintayin niyo ako pagkatapos ng negosyo ko. Tiyak na babalik ako para gantihan kayo. Ito ang kwaderno ni Inhinyero Lin. Noong gumuguhit pa si Inhinyero Lin ng mga diagram, nakita ko na, kabobohan, ito ay pawang, iginuhit ng mano-mano, bawat guhit. Mga mangmang kayo. Mga ordinaryong manggagawa. Kung hindi nyo maintindihan, hindi nyo maintindihan. Ano ang pinagsasabi nyo? Ako talaga yan. Itigil niyo ang lahat ng kalokohan na iyan. Patay na si Inhinyero Lin. Naging abo na siya. Simula ngayon, si Expert Ann ang magiging punong inhinyero niyo. Makinig kayong lahat sa kanya simula ngayon. Kung sino man sa inyo ang maglakas loob na sumagot ulit, kalahati ng sahod niyo ang mababawas. Expert Ann. Simulan na natin ang trabaho. Ibigay mo rito. Ano? Tanungin mo ako, hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng kilos na ito? Dalhin mo rito ang diagram ng istruktura ng minahan. Inaasahan mo pa bang bumaba ako mismo? Sa madilim at maruming minahan na yon? Hayes. Huminahon kayo, huminahon. Ang bagal. Pasensya na, Expert Ann. Dati, si Inhinyero Lin ay palaging bumababa sa minahan para mag-explore. Hindi niya kailanman hiningi ang bagay na ito. Bumili ka ng kape para sa akin. Anong kape? Bakit kayo nakatayo lang dyan? Kape, bilasan mo at bilhin. At gusto mo pa akong magbigay sa iyo ng pera para sa kape? Hindi, kasi lang ang construction site namin ay mahigit 100 kilometro mula sa syudad. Paano ako pupunta? Problema mo yan. Tama? Bilasan mo at humanap ka ng paraan. Pero anong pero? Kung utusan kitang umalis, aalis ka. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Namimiss ko talaga ang mga araw na nandito si Lingong. Ikaw ang magkabit ng tubo ng kanyen. Pasabugin mo lahat ng mga durog na bato na yan. Ako, kung hindi ka pupunta, ako ang pupunta. Isa kang manggagawa. Ako ang punong inhinyero. Alamin mo kung sino ka, okay? Pero hindi ko alam kung paano. Dati, nung nagkakabit ng tubo ng kanyen, si Lingong mismo, ang gumabay sa amin. At sabi ni Lingong, napakahalaga ng posisyon ng tubo ng kanyen na ito. Paano kung mali ang pagkakakabit at sumabog ang pundasyon ng Halijing Uling na ito, ang buong minahan na ito ay hindi may iligtas. Anong klaseng suporta sa Halijing Uling yan? Malinaw na hindi matatag. Basta tanggalin nyo lahat. Ano ang hindi pwedeng tanggalin? Talagang hindi pwedeng tanggalin. Partikular na inutos ni Lingong sa amin dati.
Ang mga halijing uling na ito ay ang mga pangunahing haligi ng minahan. Kung masira ang mga ito, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Linggong, anong linggong? Sa ngayon, si punong inhinyeroan ay, ang inyong punong inhinyero, ano man ang sabihin niya, gawin niyo lang, pumunta kayo at tanggalin niyo para sa akin. Ito ay, Tumahimik ka, kayo na ilan, tanggalin niyo para sa akin. mga kapatid, hindi tayo pwedeng umalis. Nakalimutan nyo na ba ang sinabi ni Linggang? Sa atin dati, Kapitan Zhao, gumising ka. Wala na si Linggang. Sino pa ang dapat nating pakinggan? Kailangan nating magtrabaho para kumain. Kakapasok lang ng kapatid ko sa universidad ngayong taon. At kailangan niya ng pambayad sa matrikula. Kapatid. MS, Suo. Talagang hindi pwedeng tanggalin ang halijing uling na ito. Umalis kayo sa daan ko. Kung maglakas loob kayong harangin ako ulit. Hindi na kayo magiging kapitan. Wala na. Tapos na. Tapos na talaga ang minahan na ito. Tigil. Hindi maaaring kalasin ang haligi ng uling. Tao ka ba o multo? Hindi ka na ba patay? Linggang, ikaw na ba talaga yan? Nandito lang ako, hindi ka pa rin naniniwala. Humihinga siya, mainit siya. Si Linggang nga talaga. Bumalik si Linggang. 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 Inumin mo na ang gatas mo. Sasanduan kita sa paaralan mamaya. Bakit hindi mo nauubos? Hindi ba't pinakagusto mo ang gatas? Pero nanay, ang napaginipan ko kagabi ay, si tatay na naghatid sa akin sa paaralan. Tiyak na hihingi ng tawad si tatay sa iyo sa panaginip mo. Huwag ka nang umiyak. Tara na sa paaralan. Sino ang naglagay ng cake sa ating pintuan? Kiki, patawad. Busy si tatay sa trabaho at hindi nakarating para sa iyong kaarawan. Hindi ka magagalit kay tatay, di ba? Linhang. Hindi ko inaasahan na makakaligtas ka sa pagguho ng bato na iyon. Talaga namang mapalad ka. Iyan ang gusto ko ring itanong. Perpekto ang pagkalkula ko sa oras, kaya bakit ito sumabog ng mas maaga? Kaya ikaw pala ang may gawa. Kaya ano kung ako ang gumawa? Gamit ang iyong buhay, para matiyak ang kaligtasan ni Akademiko Lin, ay ang iyong karangalan. Hindi mo pinapahalagahan ang buhay ng tao. Hindi ba mahalaga ang buhay ng mga manggagawa? Para sa'yo, mga taong tulad mo na may ganitong tiwaling moralidad, ay hindi karapat-dapat na paunlarin ang minahan na ito. Sino ka para sabihin yan? Ginugulo mo si Pangulong Su. Dahil hindi ka namatay, ibalik mo ang perang ibinayad ni Pangulong Su para sa pamilya mo. Ikaw, hindi ka panipaniwala. Nasaktan mo ng husto si Ininyero Lin. At wala man lang salita ng paumanhin. Ngayon, sinusubukan mo pangang bawiin ang kompensasyon para kay Lin. Hindi ka tao. Zhao Weiquan. Ikaw ay naging aso ng aming pamilya sa loob ng mahigit isang dekada. Ngayon, naglakas loob ka pang kagatin ang kamay na nagpakain sa iyo. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang? Huwag na ninyo akong intindihin. Kung pinakamasama man, magre-resign na ako. Kayo talagang mga tao. Laging nagdudulot ng gulo araw-araw. At nagdala pa kayo ng tinatawag na eksperto. Para saan ba siya? Bubuwagin ninyo pa ang coal pillar na itinayo ni Ininyero Lin gamit ang kanyang buhay? Sinasabi ko sa inyo, ang buong minahan na ito ay masisira sa mga kamay ninyo. Sinabi ko na sa inyo, ang coal pillar na ito ay hindi talaga maaaring tanggalin. Kung tatanggalin ito, ang buong minahan ay babagsak. Dahil lang sinabi mong huwag, hindi na mangyayari. Alam mo ba, na dahil sa iyong pagkakamali sa trabaho, ang nagdulot ng pagguho at pagbaha. Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang nawala kay Pangulong So dahil sa iyo? Pinapalampas na lang namin ng hindi ka pagbabayaran, at nandito ka pa rin nagrereklamo. Sino ka para sabihin yan? Lin, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Buksan mo ng maluwag ang iyong mga mata at panoorin ng mabuti kung paano gumagana si Punong Ininyeroan. Punong ininyeroan. Nagsanay kasama ko. Isang nangungunang eksperto sa teknolohiya ng paggalugad ng minahan. Ngayon, makikita mo kung ano ang tunay na pagkakaiba. Nagsanay kasama ka. Paano ko hindi nalaman yan? Sino ka para sabihin yan? Ihambing ang iyong sarili kay Akademiko Lin. Punong Ininyeroan, bilisan mo. Ipakita mo sa amin ang kaya mo. Kaya itong munting mahal na hindi alam ang kanyang lugar ay tumigil na sa walang kwentang pagtahol. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Guro, Ikaw pala. Guro, ATN. Nasa industriya lang siya ng pagmimina. Isang parasito, paano kaluluhod at tatawagin siyang guro. Jiang Jie.
Ano ba talaga ang nangyayari? Ito. Hindi ko alam. Dr. Ann, pakitingnan mabuti. Nagkamali ka ba ng tao? Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng ilang taong paghihiwalay, naging kilala kang eksperto. Guro, ako. Huwag mo akong tawagin guro. Hindi ko ba sinabi sa'yo na huwag ka nang tumapak sa industriya ng pagmimina? Mga nakakahiya mong ginawa sa Amerika. Nakalimutan mo na ba? Ipapaalala ko ba sa'yo, gamit ang pangalan ko, para magmina kasama ang Charlie Group. Mahigit 100 buhay, lahat dahil sa'yo. Tumahimik ka na lang. Ilang beses mo lang akong ginabayan. Ano naman ang kahanga-hanga doon? Tinawag kita ang guro. At nagpapasikat ka na, hindi ba? Tingnan mo ang suot mo. Mukhang hindi ka maganda ang lagay mo. Hindi ka nagtagumpay sa Amerika, kaya bumalik ka para maging minero ng uling. Linawin natin. Sa ngayon, mas mataas ang estado ko kaysa sayo. Anong karapatan mo para husgahan ako? Kung isasantabi mo lang ang estado, at lahat ng mga yon, noong nasa Amerika ka, hindi mo sana nagawa ang mga yon. Sa tingin mo hindi mahalaga ang estado. Iyon ay dahil wala kang sariling antas. Bagay ka lang maging minero ng uling. Anong karapatan mo para maging guro ng isang eksperto? Heto. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ito ang blueprint ni Ethan para sa pagpapatrolya at pagkukumpuni ng tunel ng minahan. Ito ay isang bagay na hindi mo kayang iguhit sa buong buhay mo. Hindi ba't ito lang ang draft na ginuhit ko? Ano ang ginagawa mo dyan? Ibinabalik ko sa iyo. Magaling ka talagang mag-frame ng tao. Ang blueprint na ito ay iginuhit ni Ekspertoan, partikular para sa minahan natin. Isang blueprint para sa pag-aayos ng operasyon. May iilang tao lang sa mundo na kayang gumuhit ng ganitong klase ng blueprint na pang-itaas. Isang lalaki na tulad mo, gusto pa ring sumakay sa kasikatan ni Ekspertoan. Pangarap mo lang yan. Kinukuha ang kanyang kredito. Yan Bing, sinasabi ko sa'yo, ang blueprint na ito ay hindi magagamit. Hindi pa ito kumpleto. May mga nakamamatay na depekto dito. Tumahimik ka. Ang pangalan ni MS, so, ay kayang banggitin ng isang tulad mo. Haha, Lin. Iniisip mong may depekto lang dahil sinabi mo? Sa tingin ko, naiinggit ka lang sa akin. Naiinggit ka na iginuhit ko ang pinaka-top tier sa mundo na blueprint para sa pag-aayos ng operasyon. Ang blueprint na ito ay talagang hindi magagamit. Hindi ito biro. Ang minahan na ito ay napakahalaga para sa ating grades yan. Hindi na ito tungkol sa iyong personal na interest. Hindi mo kayang harapin ang mga kahihinatnan. Linawin mo. Ako ang eksperto dito sa site. Kailangan mong makinig sa akin. Ikaw ang tumahimik. Kung maglakas loob ka na harangan ako ulit, ilalagay kita pabalik sa minahan at pasasabugin ko ulit. Bakit hindi ka napatay ng huling pagsabog? Hindi ka pa ba kumbinsido? Simulan na natin ang demolisyon. Sino ang nasa loob? Shenzi, Xiao Niu, hindi maaaring tanggalin ang mga coal pillar. Alisin mo ang mga lintik na coal pillar na yan para sa akin. Ganap na gibay ng mga ito. Tinanggal namin ang 2 stone coal pillar na yon at gumuho ang pader na bato. Gumuho ang pader ng bato. Shengzi ay nadaganan hanggang mamatay. Paano nangyari ito? Sinunod namin ang mga tagubili ni Professor Ann. Tinanggal namin ang 2 haligi ng karbon na iyon. Pagkatapos, gumuho ang pader ng bato. Hindi na nakatakas si Shengzi at nadaganan hanggang mamatay. Shengzi, ikaw, kayong mga kontrabida, ang kapatid ni Shengzi, kakapasok lang sa universidad ngayong taon. Siya lang ang kanyang pamilya. An Qinhui. Ilan pa ang papatayin mo? Paano ito nangyari? Paano namatay ang isang tao? Professor Ann. Ano ba talaga ang nangyayari? Oh, tama. Siguro si Ginoong Lin ito. Ang mga problemang iniwan niya. Ang dahilan kung bakit ito nangyari. Hindi maaaring magkamali ang diagram ng pagkukumpuni na ito. Imposibleng magkamali si Professor Ann. Ang nagkamali ay dapat si Ginoong Lin. Dagdag pa, masyadong bata ang mga manggagawang ito, at walang karanasan. Ang kanilang kapabayaan ang sanhi ng aksidente. Imposible. Si Shengzi at ako ay taga-isang bayan. Nagsimula kaming magmina nung mga teenager pa kami. Tumahimik ka, wala kang karapatang magsalita. Hindi na maaaring maghintay ang minahan ng Bingbang. Naantala na namin ang schedule ng konstruksyon. Marami na kaming order na nailagay. Kung hindi kami makapaghatid sa oras, magbabayad kami ng malaking multa. Hindi gaanong mahalaga ang buhay ng mga taong ito. Ano pa ang kaunting kompensasyon? Ano ang mas mahalaga? Tama ka. Kumpara sa iniisip ni Akademiko Lin tungkol sa atin, at sa malaking multa. Ang maliit na insidenteng ito ay walang halaga. Dekano Ann. Kailangan mo akong tulungan. Binibining so, huwag kang mag-alala, hanggat nandito ako. Siguradong magsisimula tayo ng trabaho ngayon. CJ. MS, so, alam na alam mong delikado sa minahan, tapos pinapapunta mo pa rin kami.
Pinipilit nyo kaming mamatay. Tumahimik ka nga, hindi naman sa hindi kami nagbabayad sa inyo. Talagang hindi. Sa ngayon, maraming nawawalang coal pillar sa minahan. Nawalan na ng suporta ang mga pader na bato. Kailangan nating bumalik para sukatin ang kapaligiran at gumawa ng bagong plano para sa rescue. Nandito si Expert Ann. May masasabi ka ba dito? Bingbang, mukhang takot silang lahat. Kung hindi natin sila bibigyan ng insentibo, hindi sila bababa sa minahan. Mga langgam lang naman kayo sa ilalim. Hindi ako naniniwala na kaya niyong baliktarin ang mundo. Kung sino man ang gustong bumaba sa minahan, mapupunta sa kanila ang perang ito. Yan Bing, mga buhay yan. Nakikiusap ako. Huwag mo na silang pilitin, ha? Huwag mo na silang pilitin. Ang daming pera. Sa dami ng pera, baka hindi mo na ito mabuhay para kunin. Ciao, huwag kang padalos-dalos. Mas mahalaga ang perang ito kaysa sa buhay ko. Nangako ako sa lola ko, nagagawan ko siya ng malaking bahay ngayong taon. Bababa ako. Ciao, Kangkang, Mingzi. Kumalma muna kayo, kumalma kayo. Sobrang delikado ang minahan ngayon. Kung bababa kayo ngayon, baka hindi na kayo makabalik. Hindi kayo pwedeng bumaba. Hindi kayo pwedeng bumaba. Foreman Lin. Alam kong mabuti ang hangarin mo para sa amin, pero sawa na kami sa kahirapan. Ngayon, para sa pagkakataong mapabuti ang buhay namin, pagkakataong ipaglaban ito, handa akong sumugal. Bukod pa dyan, mga tulad namin. Mas manipis pa sa papel ang buhay namin. Kung mawala na. Sino mang nais pumasok sa minahan, mag-sign up at kumita. Mingzi, Kangkang, kayo naman, hindi kayo pwedeng mag-sign. Kapitan Zhao, kung hindi ako makabalik, ibigay ang pera sa lola ko. Hindi. Xiao Chao, kumalma kayo lahat. Lin, ang hamarang sa daan ng yaman ng iba ay parang pagpatay sa magulang nila. Isang biyahe pa sa minahan, at malaki ang kikitain nila, sapat na para mabuhay sila ng walang alalahanin habang buhay. Kung makakapunta ako sa minahan, pupunta rin ako. Hindi ba kayo sumasang-ayon? Hindi. Ang perang nawala ay mababawi ng dahan-dahan, ngunit ang buhay na nawala ay tunay na nawala. Kung gayon, huwag ninyong harangan ang aming daan patungo sa yaman. Mamamatay kayo kung pupunta kayo. Sa susunod na buwan, ang pera para sa dialysis ng anak ko, babayaran nyo ba? Wala akong trabaho sa loob ng 2 buwan. Kung hindi ko mababayaran agad ang mga bayarin sa ospital, mamamatay ang anak ko sa ospital. Engineer Lin. Mabilis, puntahan mo sila. Pigilan mo sila. Pero ngayon, Bilisan mo. anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Tumahimik ka. Isa ka lang aso. Ng pamilyang Su. Bumaba ka na lang sa minahan. Professor Lin, ha? Isang araw, mapapako ka sa akin, di ba? Ha ha ha. An Qinghui. Hindi ka pa rin nagbabago. Magdudulot ito ng malaking sakuna. Ang halaga ng minahan na ito ay hindi mo kayang bayaran. Anong halaga? Ha, ngayong hawak ko na ang blueprint para sa pagkukumpuni ng cruise. Kahit mamatay pa ang dalawa, basta't maabot ko ang layunin ko, wala akong pakialam sa mga ito. Ang blueprint na yan. May malubhang depekto ang blueprint na yan. Kung magpapatuloy ka, hindi lang ang buong minahan ang mawawala, kundi sila, ang mga taong ito, pagsasakripisyo rin sila ng walang kabuluhan. Magsasakripisyo ng walang kabuluhan, ha? Ha, tumahimik ka. Sa tingin ko, naiinggit ka lang, na mas mataas na ang posisyon ko kaysa sa iyo ngayon. Natatakot kang malalampasan ko ang iyong reputasyon, di ba? Professor Lin, sa tingin ko, hindi pa alam ng dalawang iyon, ang tunay mong pagkatao, hindi ba? Kahit aminin mo pa sa kanila, hindi ka nila paniniwalaan. Pero, kailangan ko pa rin magpasalamat ng maayos, Akademiko Lin. Hindi mo lang binuksan ang daan para sa akin, kundi binigyan mo rin ako ng pinakamahusay na blueprint sa pagkukumpuni ng cruise sa buong mundo. Salamat. Ha ha ha. Qinghui.
Kung gusto mo ng kasikatan, hindi kita pipigilan. Matutulungan kitang ayusin ang minahan. Lahat ng papuri ay sayo. Nagmamakaawa ako sayo. King Hui, pigilan mo silang lahat. Huwag mo silang pababain sa minahan. Okay. Oh. Kaya nagmamakaawa ka sa akin ngayon, ha? Sige, pumapayag ako. Hoy! Luhod. Kunin mo akong Panginoon mo. Una, gawin mo itong pagyuko. Pagkatapos, titingnan ko kung papayag ako. Ikaw. Malaking bagay ang pagka-ospital ni Li Shou. Bakit hindi ako agad sinabihan? Paumanhin, Chairman. Noong na-hospital si Li Shou, ang order ni G. Charlie ay kakatapos lang ma-finalize. At mahigpit ang deadline ng pagpirma. Kaya ako, walang kwenta. Maaari bang ikumpara ang order ni G. Charlie kay Li Shou? Si Li Shou, tulad ni Academy Qianlin, ay mga haligi ng daksha. Hindi mo ba alam kung ano ang mas mahalaga? Ano ang mga ayos para kay G. Charlie? Pagkalapag pa lang ni G. Charlie, diretso siyang pumunta sa construction site para makipagkita kay Academy Qianlin. Sige. Pupunta rin tayo sa construction site mamaya para makipagkita kay Charlie. Chairman So, bakit ka nandito? Narinig ko na na-hospital si Li Shou. Napunta ako para dalawin ang leader. So, kumusta si Lin Hang? Nailigtas ba siya, Academy Qianlin? Siya, anong nangyari sa kanya? Leader, ano ang sinasabi mo? Hindi ko masyadong naintindihan. Chairman So, si Academy Qianlin ay nalibing sa minahan. Hindi mo ba alam? Ano? Ano pa ang hinihintay mo? Luluhod ka ba o hindi? Ikaw. Ano? Kanina lang, hindi ba't napakalambot mo? Sabi mo gusto mo silang iligtas? Kung magiging disipulo ka ni Afian, dapat matuwa ka. Bakit ka pa nagdadalawang isip? Tama, ang sweet naman ito. Nasa bibig mo na ang pagkain, at hindi mo pa alam kung paano kainin. Karapat dapat kang magutom. Luluhod ka ba o hindi? 10 segundo lang ang ibibigay ko. Kapag lumipas ang oras na ito, at nagmakaawa ka ulit, wala nang silbi, sobra ka na. Si Engineer Lin, napakarami na niyang nagawa para sa site na ito, napakalaki na ng isinakripisyo. At ito ang ginagawa mo, may konsensya ka ba? Konsensya. Nabaon siya sa minahan ng 2 araw, kaya nagsara ang minahan ng 2 araw. Alam mo ba kung gaano kalaki ang ibinaba ng stocks ng Su Group? Lahat ng buhay ninyo ay hindi sapat para mabayaran ang mga lugi. CJ. Siguraduhin mong dadalhin mo sila ng ligtas at maayos. Sige, sinigurado ko na. Engineer Lin, huwag kang luluhod. Sandali lang. Mukhang nagdalawang isip ka sa loob ng ilang segundo. Nagbago na ang isip ko. Kunin mo ang sapatos ko. Nagsasalita si Afian sa iyo. Hindi ka makapagsalita. Pakiusap, tigilan mo na ang pagpapahirap kay Engineer Lin. Sabihin mo pa ang isang salita, tatanggihin ko ang bibig mo. Manggagawang Lin. Nakikiusap ako, huwag mo na siyang saktan. Hindi na kaya ni Manggagawang Lin. Huwag kang mag-alala. Ikaw na ang susunod. Lin! Lin! Kumusta ka, Lin? Lin! Ayos ka lang ba? Sino ka? Bakit mo ginagawa ito kay Lin? Sino ka? Anong ginagawa mo sa construction site namin? Masamang babae ka. Paano mo nagawang saktan si Lin? Babayaran mo yan. Lalapitan mo ang construction site ko at pagbabantaan ako. Sino ka para gawin yan? Tigil. Ayos ka lang ba? Tay, nandito ka na rin sa wakas. Ang mga mangmang na ito, hindi lang sila pasaway, kundi pinag-uutosan pa nila tayo tungkol sa minahan natin. Tinuturuan ko lang sila ng leksyon. Ikaw. Hoy, ano
Ano nang pinagkukunwari mo? Tay, tingnan mo. Itong maliit na cube. Akademikong Lin. Tatay, ano ang pinagsasabi mo? Siya si Akademikong Lin. So Jiang Kang, ano ang ipinangako mo sa akin? Kung may mangyari kay Lin, alam mo ba kung gaano kalaki ang mawawala sa buong pandaigdigang industriya ng pagmimina? Ngayon, tinatapos ko na ang kontrata. Utang mo sa akin ng 10 pesos ng multa. 10 beses? Ginoong Charlie, ito. Charlie. Siya yung Liberty Mining, isang namungunang kumpanya, Charlie Conglomerate. Hindi, siguradong mali ito. Tatay, siguradong mali ito. Itong Munting Anghel. Paano siya magiging si Akademikong Lin? Ha? Ikaw, Bakit bakit ganito ang nangyari? Nagsumikap ako ng ilang dekada para makamit ang narating ko ngayon. At ngayon, sinira mo lahat. Tatay, hindi ko talaga alam ang kanyang pagkatao. Hindi ko talaga alam. Lumayo ka sa akin. Ikaw na anak na walang utang na loob. Ano pa ang silbi ng pagsasabi niya ngayon? Chairman Su. Akademiko Lin. Kapabayaan ko ito, kasalanan ko lahat. Kasalanan ko talaga. Nararapat akong mamatay. Talagang nararapat akong mamatay. Dadalhin kita sa ospital ngayon din. May tao. Bilasan nyo, may tao. Huwag mo akong alalahanin. Pumunta ka at iligtas sila agad. Bilisan mo at iligtas sila. Iligtas sila. Ano ang ibig mong sabihin? Bitawan mo ako. Tagapangulo. May 100 manggagawa na nagbabakbak ng haligi ng karbon sa mina. Ang minahan na ito ay tiyak na babagsak. Ano? Sino ang nag-ayos nito? Sino ang nag-ayos nito? Ha, kaya pala. Sofia. Isa na naman ito sa iyong mga sorpresa, hindi ba? Ang mga haligi ng karbon na iyon, sila ang pinakamahalagang suporta sa mina. Kahit isa lang ang mawala ay maaaring magdulot ng pagguho anumang oras. Ikaw, hindi mo man lang naiintindihan ng simpleng common sense na ito, hindi ba? Dad, binabakbak ko ang mga haligi ng karbon para kumpunihin ang mina at pabilisin ang pagmimina ng karbon. Dad, si Eksperto An po ito. Kaklase siya ni Akademiko Lin. Tingnan mo, ang pinakamataas na antas na plano para sa inspeksyon at pagkukumpuni ng tunel ng mina ay iginuhit niya. Naniniwala kaming wala siyang pagkakamali. Ano ang sinabi mo? Isang pinakamataas na antas na plano para sa patrol at pagkukumpuni. Ang planong ito ay may malubhang depekto. Hindi maaaring tanggalin ang mga haligi ng karbon. Talagang hindi maaaring tanggalin ang mga haligi ng karbon. Eksperto An. Tama, Eksperto An. Ha? Sa harap ninyo, ay ang pinakamahusay sa mundo na prodigy sa pagmimina, hindi mo kailangang makinig sa isang eksperto An. Nababaliwan ka na ba? Dad, ang ganitong uri ng pinakamataas na antas na plano para sa inspeksyon at pagkukumpuni ng tunel ng mina, kahit si Akademiko Lin, ay maaaring hindi kayang iguhin. Nakarating na tayo dito. At hindi ka pa rin nagsisisi? Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa ikabubuti ng mina. Hindi ako nagkakamali. Ikaw. Xiao Chao. Ming Zi. Tapos na. Sira na ang pamilyang So. Sira na ang pamilyang So. Paano nangyari to? Ann, bakit ito nangyayari? Magsalita ka. Pero sinabi mo lang sa akin. Na totoo ngang may depekto ang mga blueprint. An Qinghui. Hindi mo ba alam na sila'y mga sawimpalad? Bawat isa sa kanila ay haligi ng kanilang pamilya. Ilan pang tao ang papatayin mo? Dapat sinabi mo na lang agad. Wala akong kinalaman sa pagkamatay nila. Talagang wala akong kinalaman. Ikaw ang pumatay sa kanilang lahat. Ikaw ang pumatay sa kanilang lahat. Isa ka lang namang sweetheart. Ling. Hindi. Gumuho ang minahan. Tapos na ang pamilyang Su. Lin, nakikiusap ako, iligtas mo ang minahan. Gumuho ang minahan.
Tapos na ang pamilyang Su. Nakikiusap ako. Hindi ba't dahil sa'yo lahat yan? Sa ganitong punto, iniisip mo pa rin ang minahan? Buhay ng pamilyang Su ay buhay. Pero ang buhay ng mga taong ito, hindi ba buhay din? Lin! Xiao Chao. Mingzi at ang iba pa. Ay Nolly Bing. Hindi sila makalabas. Hindi sila makalabas. Hindi, maaari pa silang iligtas. Maaari pa silang iligtas. Ito ang tunay na world-class cruise repair blueprint. Kung ganoon ang kay Ann. Yung isa ay draft na ginuhit ko. Nakuha niya siguro yon. Ito, ang pinal na bersyon ng plano sa pag-aayos ng cruise. Sa ganitong kalagayan ng minahan, wala nang makakatulong na blueprint. Pero, gayunpaman, magagamit natin ang blueprint na ito para masuri ang kondisyon sa loob ng kuweba at makabuo ng plano para sa rescue. Saklolo, Ingenyero Lin, sinasabi mo bang sina Xiao Chao at ang iba ay may liligtas pa? Nag-iwan ako ng labusan para makatakas. Noong huling pagsabog, nagtago ako sa sangay na ito at iyon ang dahilan kung bakit ako nakaligtas. Paano ito naging ganito kaseryoso? May iba pa bang mga sugat siya? Chairman, 3 araw na ang nakalipas. Bumaba mag-isa si Inhenyero Lin para magkabit ng mga halogene carbon upang iligtas ang minahan. Ngunit si Binibini Su ay nagpasabog ng mga pampasabog ng maaga. Ito ang naging sanhi para si Inhenyero Lin ay, nako, walang hiya ka. Ilang mga hanggal na bagay pa ang nagawa mo sa likod ko. Kung may mangyari kay Akademiko Lin, ang buong buhay ng pamilya So natin ay hindi magiging sapat na kabayaran. Naiintindihan mo ba yan? Tatay. Hindi ko talaga sinasadya. Kahit na humakbang tayo pa atras. Hindi ba't kasalanan din ni Akademiko Lin? Maaari niya sanang sinabi sa akin ang kanyang pagkakakilanlan ng mas maaga. Isang nangungunang akademiko tulad ni Lin ay kailangang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ilang beses ko na bang ipinahiwatig ito? Paano ka nagiging napakawalang isip? Lin, mabilis, dalhin si Lin sa ospital. Kapitan Zhao, kunin mo ang iyong mga tauhan at dumaan sa kuwebang ito mula sa likod ng bundok. Humukay patungong timog kanluran. Mabilis! Mabilis! Sige, pupunta na ako agad. May tao. Papa. Sobrang natakot kami sa iyo. Pasensya na, mahal. Nagpabahalala ko sa inyo. Okay lang si Papa, talaga. Linhang, kumusta na ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Hoy, huwag kang gumalaw. Sugatan ka, kaya huwag kang gumalaw-galaw. Nako, kasalanan ko ang pagiging pabaya ko. Halos nakagawa ako ng malaking pagkakamali. Ngayon, naiisip ko pa nga kung ang pagbabalik sa'yo ay tama bang desisyon. Bago ako bumalik, nagpasya na akong isugal ang sarili ko para makapag-ambag sa pag-unlad ng ating bansa. Wala akong pagsisisi sa ginawa ko. Isusumbong ko ito sa mga nakatataas. Siguradong kikilalanin ang iyong mga ambag. Kapitan Zhao, nailigtas ba si Xiao Chao at ang iba pa? Professor Lin, huwag kayong mag-alala. Nailigtas na silang lahat sina Mingzi at ang iba pa. Nakaretay silang lahat ngayon. Kaso, si Xiao Chao. Anong nangyari kay Xiao Chao? Nang bumagsak ang pader na bato, isinakripisyo niya ang sarili para iligtas ang ibang mga manggagawa. Linhang, huwag kang mag-alala. Nilinaw na namin ang resulta ng investigasyon sa insidenteng ito. Si An Qinghui, nahuli na namin. Tungkol naman kay Miss Su, wala siyang direktang ebidensya ng krimen. At patuloy pa ang investigasyon. Titiyakin ng aming Su Group. Nasasagutin ng lahat ng kanilang gastosang medikal hanggang sa huli. Paano mo nasabi yan? Sinubukan nilang mabuhay ng husto, makaligtas. Pero, ang kanilang buhay ay sobrang hirap. Ano, ang plano mo ngayon? Paano kung ganito? Bibigyan kita ng ilang araw na pahinga. Isama mo ang pamilya mo para mamasyal sa magagandang tanawin sa buong bansa. Gusto kong umuwi at makita. Ang dami kong taon na lumayo sa bahay. Dahil ang aking pagkatao
ay kailangang itago. Hindi ko na ayos na maalagaan ang aking tatay. Gusto ko siyang makita. Sige. Tiyak na aayusin ko ang pinakamataas na pagtanggap para sa'yo, para makauwi ka ng may karangalan. So, ano pa ang hinihintay mo? Hindi ka ba magpapakita ng pasasalamat? Gusto kong, sa ngalan ni Academic Kianlin, tumulong sa pag-renovate at pagpapaunlad ng kanyang bayan, magpabawas ng kahirapan, magtayo ng isang paaralang primarya ng pag-asa, at magpaunlad ng isang tourist area. Sobrang dami naman ito. Malinaw na hindi mo kasalanan. Bakit kanila iniimbestigahan? Malinaw na kasalanan ni Linhang dahil hindi niya inihayag ang kanyang pagkakakilanlan na nagdulot ng pagkakamali. Tito Su, bakit hindi ipagtanggol ang iyong sarili? Ginoong Charlie, ang 1 bilyong multa ay napakalaki. Maaari mo bang bigyan kami ng kaunting oras pa? Hindi. Ang pagpapatawad sa iyo ay kawalan ng respeto kay Lin. Pero, kahit ibenta ko ang mga ari-arian, kailangan ko pa rin ng oras. Siguro may iba ka pang paraan. Kung handa kang, pabalaykan si Lin sa US kasama ko. Hindi ko lang, ipapawalang bisa ang multa. Kaya ko rin, mag-invest ng 10 bilyon para tulungan kang makabawi. Hindi, talagang hindi. Dad, napakagandang oportunidad. Bakit mo naman tatanggihan? Si Academic Kianlin ang sandigan ng ating bansa. Kapag nandyan siya, ang coal energy ng ating bansa ay uusad sa susunod na 1 siglo. Hindi ko itataksil ang ating bansa. Ginoong Charlie, umalis ka na. Ang multa para sa paglabag sa kontrata ay kukunin ko sa lalong madaling panahon. Walang utang na loob. Ginoong Charlie. Ginoong Charlie. Bing bang, bumalik ka. Dad, napakagandang oportunidad. Bakit mo naman tatanggihan? Si Academician Lin lang naman siya. Kung mawala siya sa atin, hindi na kailangang mabuwag ang ating pamilya. Bing bang. Dapat mong tandaan, kahit kailan, ang interes ng bansa ay laging inuuna. Una, iyan ang pinaka-importante. Alam kong nagkasala ako sa iyo. Simula ngayon, kailangan mong sumunod kay Dad at mamuhay ng mahirap. Hindi mo ako masisisi. Sino ba ang gustong mamuhay ng mahirap kasama ka? Napakagandang oportunidad. Sinira mo lang. Tandaan ko ito habang buhay. Bing bang. Lin Hang, kahit na itali ko siya, dadalhin kita sa Amerika. Uwi ka sa probinsya mo, hindi ba? Tingnan natin kung anong sorpresa ang ihanda ko para sa iyo. Bing bang. Ang nangungunang akademikian sa coal mining ng Great Sia, Lin Hang, ay nagbabalik ng may karangalan ngayon, at sa kanyang sariling pangalan, ay nagdadala ng 500 milyong investment upang paunlarin ang lugar at lumikha ng mga kagubatan, at bumuo ng isang tourist village. Sa pagkakataong ito, si Academic Kianlin ay nagbabalik sa bayan ng buong karangalan, at ang Shanga Village, na tourism project na dala niya, ay mahalaga para sa An County, na pagunlad at pagbabago, isang susi sa pagtakas sa kahirapan. Ang oportunidad na ito, para sa ating An County, ay pinaghirapan. Dapat natin siyang magaling na salubungin. Tama, tama. Malapit nang dumating si Academic Kianlin. Lahat, maging alerto. Sigurado ba tayo sa gagawin natin? Narinig ko na si Lin Hang, ay akademiko na ngayon. Kaya ba nating makipag-away sa kanya? Kahit na akademiko siya, ano ngayon? Si Lin Hang, ang walang utang na loob na iyon. Noon, ang aming nayon, ay inubos ang lahat ng pondo, para lang mapalabas siya sa kabundukan. At siya, nang magtagumpay siya, hindi siya bumalik sa loob ng 8 taon, hindi man lang kami sinulyapan. Ngayon na bumalik siya, gusto niyang kunin ang aming lupain. Ang isang walang utang na loob na tulad niya, ay talagang nararapat lang. Ngayon, kung hindi natin ito gagawin, malaking issue. Walang sino man ang gagawa nito. Nandito na sila. Wow, ang daming tao dito. Akademiko Lin, Ginang Lin, tiyak na nakakapagod ang inyong paglalakbay. Hindi ko pa nagkaroon ng pagkakataong makita ang kagalang-galang na presensya ni Academico Lin. Isang karangalan na makita kayo ngayon. Hindi ko inaasahan na kayo ay bata pa. Masyado kang mabait. Dahil sa pagiging kumpidensyal ng aking pagkakakilanlan, nawala ako sa loob ng 8 taon. Ngayong bumalik na ako, nais ko ring pasalamatan ang mga taga na yon para sa kanilang kabutihan. Si Academico Lin ay bata at matagumpay. Sa murang edad, siya ay naging pinakabatang, eksperto sa mundo. Ngayong bumalik na kayo, dapat ninyo talagang tulungan ang ating An County. Ang An County ay aking bayan.
Ang pagpapaunlad ng aking bayan ay isa rin sa dapat kong gawin. Maligayang pagdating, Akademiko Lin, sa pagbabalik sa tahanan ng may karangalan. Lin Hang. Ikaw na traidor at walang utang na loob. Umalis ka sa An County. Noong unang panahon, ang mga taga-nayon, inubos ang kanilang ipon, para pag-aralin ka, 8 taon na, hindi ka man lang umuwi kahit isang beses, at okay lang yon. Ngayon, pinipilit nyo kaming isuko, ang lupang sinasaka namin. Isa ka lang talagang walang utang na loob, walang pusong nilalang, hindi ka namin gusto dito, lumayas ka. Lumayas ka, lumayas ka, anong nangyayari? Nasaan ang mga bantay? Bilasan nyo, pigilan nyo sila, Lumayas ka, lumayas ka. lumayas ka. Akademikong Lin, patawad po talaga, hindi ko po talaga alam na mangyayari ito. Okay lang, maupo na kayo. Ang mga tagumpay ko ngayon ay dahil lahat sa mga taga-nayon ng Shenghe Village na itayo sa bawat butil ng pagkain at bawat basket ng itlog. Ngunit tila, ang mga taga-nayon ay may kaunting pagtutol sa akin. Haze, mga mangmang lang talaga ang mga taong ito. Hindi nila siguro alam na ang pagpapaunlad ng proyektong panturismo ay mabuti para sa bansa at sa bayan. Kapag ang Shangge Village ay napaunlad bilang isang pangunahing proyekto, lahat ng mga taga-nayon ay yayaman. Bukod pa riyan, ang kabayaran sa pagkakataong ito ay 10 beses kaysa sa ibang mga nayon. Sa oras na matanto nila ito, magagalak sila ng husto. Ang kabutihang ipinakita sa akin ng mga taga-nayon noon, dapat ko itong suklian ng 10 beses. Ay, napala, na ipamahagi na ba ang kabayaran para sa proyekto ng pagpapaunlad ng Shanghe Village? Ang kabayaran ay naibigay na sa pinsan nyo, si Lin Mingcheng. Siya ang namamahala sa proyekto ng pagpapaunlad ng lupa sa Shangge Village. Ngunit ang sinabi lang ng mga taong iyon tungkol sa sapilitang pangongolekta. Ang mga taong iyon ay nagdudulot lang ng gulo. Ipapaaresto ko sila at paparusahan. Hayaan na lang, babalik ako para makita ko mismo. Hindi ako nakauwi sa loob ng 8 taon. Nagtataka ako kung kumusta na ang tatay ko. Maaari ko silang puntahan kung gayon. Isang sako ng bigas, isang sako ng harina para sa bawat pamilya. Huwag ninyong isiping marami na yan. Maging maayos lang kayo at pumirma. Anong ginagawa mo? Anong kailangan mo? Halika rito, halika rito. Sige na, ano ba yun? Pumirma ka. Hindi ako pipirma. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Kunin nyo siya, hawakan nyo siya. Bakit ang tagal? Hindi nyo pa ba siya nahuhuli? Bitawan mo ako. Maki-cooperate ka lang sa akin, at pumirma. Kung hindi, guguhyuan ko ang pangit mong bahay. Anong karapatan mo? Nakunin ang lupa namin, at pilitin kaming pumirma. Dahil sinabi ko. Kami, nagbubungkal ng lupang ito buong buhay namin. Ngayon kinukuha nyo na ito, nang walang anumang kabayaran. Ano ang kakainin namin? Hindi yan problema ko. Hindi ba kami nagbigay sa inyo ng bigas at harina? Ha? Kung hindi yan sapat, pwede kayong mangalap ng mga ligaw na gulay sa bundok o kaya magnakaw o mangagaw. Kahit ano. Bakit ang daming Saturday shot? Pumirma ka, hawakan nyo siya. Pupunta na ako sa susunod na bahay. Ang lihim naming pondo para sa konstruksyon. Talaga bang okay lang? Paano kung matuklasan ito? Magkakaproblema ba? Anong problema ang magiging doon? Ang perang pambayad pinsala na ito ay sakop ng aming si group. Kung sino ang sabihin kong makakakuha. Sino sila? Sinabi mo ba sa kanila tungkol sa lihim naming pondo sa konstruksyon? Tungkol dito? Huwag kang mag-alala. Ito ay ang batang babae ng subgroup. Kung wala siya, hindi ko sana magagawa. Kahit bigyan mo pa ako ng 100 pagkakataon. Mangurakot ng ganito kalaking halaga ng kabayaran. Nakuha mo? Binibining soup. Huwag kang mag-alala. Nakaayos na ang lahat. Hinihintay na lang namin ang pagbabalik ni Lin Hang. CJ, tandaan mo ito. Marami akong isinasakripisyo para lang mapahiya si Lin Hang, para kamuhian siya ng lahat. Kung mabigo tayo, makukulong na lang tayong magkasama. Miss Su, huwag kayong mag-alala. Ayos na ang lahat. Siguradong gagawin kong lahat sa baryo. Ay nais na balatan siya ng buhay. Kapag nangyari yun, hindi na makakatira si Lin Hang sa bansa. Natural na pupunta siya sa US. Ang galing ng planong ito. Bing bang, ang talino mo. Ang masasabi ko lang, mali ang kinakalaban ni Lin Hang. Ming Cheng, yung munting paborito na si Lin Zhensheng, talagang ayaw pumirma. Binugbog pa kami gamit ang kanyang tungkod. Hindi kaya ng isang munting paborito. Heto, ako na ang bahala sa kanya. Tara na. Hindi ako sang-ayon. Ang pirma na ito, hindi ko pipirmahan. Lumayas kayo, munting paborito. Kung ano ang sabihin niya, yun ang masusunod. Ito ay isang mahalagang proyekto. Paano mo nagawang labanan ako? Ming Cheng, ang mga matatanda at mga taga-baryo na ito ay mga nakatatanda mo. Kahit kukunin niyo ang lahat ng lupa, at least,
Bigyan nyo naman kami ng desenteng kabayaran, Lolo Lin. Tungkol sa bigas at harina, sa iyo na lahat yan. Bilang tao. Hindi ka pwedeng masyadong sikim. Sige na, para ito sa ikabubuti ng lahat. Makipagtulungan ka na lang, bilasan mo na ang paglipat, punong baryo. Ang lupang ito ang nagpakain sa aming baryo sa loob ng mga dekada. Si Linhang at ang kanyang pamilya ay pinalaki ng lupang ito. Hindi natin pwedeng kalimutan ang ating pinagmulan. Naaalala mo pa ba yung munting paborito na si Linhang? Para suportahan ang pag-aaral niya noon, nagtiis ang buong baryo natin sa mga mumurahin at gulay. Kumusta naman ang mga binti mo? Pagod na sa pagluhod? 8 taon. Hindi man lang siya bumisita kahit isang beses. Ngayon, sa tingin niya, isa ka lang munting paborito para sa kanya. Imposible. Hindi ganoon si Linhang. Xiahua. Yung Min, nandito na kayo. Ano ang sabi ng county tungkol sa bagay na ito? Makikialam ba sila? Hindi ko alam kung makikialam sila, pero nalaman ko lang na ang kumuha ng lupa natin ay ang anak niya, si Linhang. Ano? Xiahua. Huwag kang kung ano-ano. Nakita naming lahat, siya kasama ang mga big boss, sa ngalan ng pag-unlad. Sa pilitan nilang kinuha ang aming lupa, ito ay malinaw na, pagnakaw sa aming bayad. Buong baryo namin ang nagpaaral sa kanya. Naging matagumpay siya. Hindi siya bumalik ng 8 taon. Ngayong nakabalik na siya, gusto pa niyang sapilitang kunin ang aming sakahan. Ang bait-bait naman niya. Dahil alam na ng lahat ngayon. Aaminin ko sa inyong lahat, yung usapin tungkol sa pagpilit sa akin na kunin ang lupa, siya pala yung, si Linhang ang nag-utos. Imposible, hindi gagawin ni Xiaohang, ang ganoong kasuklam-suklam na bagay. Halika. Buksan niyo ang inyong mga mata, mga sweetheart, ang mga salitang Linhang, sa pilitang pagkuha ng lupa. Ang sweetheart na ito, siya ang nag-ayos nito. Bakit hindi siya bumalik para makita kayo? Dahil takot siyang dumepende kayo sa kanya. Naiintindihan nyo? Sweetheart, kapag tumubo na ang damo sa puntod mo, hindi ka nila titingnan. Hindi ka pipirma, di ba? Sige. Basagin mo. Ito, basagin mo para sa akin. Anong ginagawa mo? Umalis ka. Mang Lin. Anong ginagawa mo? Umalis ka. Sweetheart. Masyado ba akong nagpapakabait sa'yo? Kung hindi ko babagsakin ang bahay mo, pinalaki ba ako? Basagin mo. Tigil. Tandaan mo ito. Mahal kong anak, kasalanan mo ang lahat ng ito. Sige. Umalis ka. Xiaohang. Naging ganoon ka na ba talaga, na tao gaya ng sinasabi nila? Mula pagkabata, tinuruan ka ni tatay ng pasasalamat. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon? Mga kababayan, huwag ninyo akong sisihin sa pagiging walang puso. Ang lahat ng ito, si Linhang ang nag-utos sa akin na gawin ito. Siya ang namamahala sa proyektong ito, at ang mahal na anak ni Lin Zhensheng. Ang isa na inubos ninyo ang inyong kayamanan para mapag-aral. Si Linhang. Makinig kayong mabuti. Linhang. Gusto niyang agawin ang aming lupain, si Linhang. Noong bata pa kami, namuhay kami sa kahirapan, para lang mapag-aral siya, para makaalis sa kabundukan. Isang bagay na hindi siya bumalik sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon gusto niyang agawin ang aming lupain. Kailangan nating humingi ng paliwanag mula sa kanya. Pero, malaking tao na si Linhang ngayon. Paano natin siya mahahanap? Kung gayon, hanapin ninyo ang kanyang ama, si Lin Zhensheng. Pinalaki siya ng kanyang ama, ang mahal na anak na iyon. Sino ka? Hindi ka. Taga rito sa aming nayon, hindi ba? Siyempre, nandito kami para tulungan kayo. Kami rin ay, naging biktima ni Linhang dati. Sasabihin ko sa inyo, walang ni isang mabuting tao sa buong pamilyang iyon. Kung gayon, hanapin natin si Lin Zhensheng. Humingi tayo ng paliwanag mula sa kanya. Tama. Lahat, kunin ang inyong mga kasangkapan. Ang bagay na ito, hinding-hindi natin ito palalampasin ng ganito. Pero na. Linhang, ito ang presyo ng paggalit sa akin. Pinuno ng county dahil naayos na ang proyekto. Uwi muna ako para makita ang aking tatay at ang mga taga-baryo. Ann County, kung makakatakas ba ito sa kahirapan, ay nakasalalay lahat sa iyo, Akademiko Lin. Kailangan mo talaga kaming tulungan. Ann County.
Ang Uncounty ay aking bayan. Gagawin ko ang lahat. Pinuno ng county. May ilang mga pinuno ng lungsod, pinuno ng county. Matagal nang naghihintay. Lahat sila ay naghihintay na makilala si Akademiko Lin. Nakikita mo, Mahigpit ang schedule ngayon. Nagmamadali akong umuwi para makita ang aking tatay. Sa ibang araw na lang. sige na, Akademiko Lin. Aayusin ko agad. Akademiko Lin. Pinuno ng county Chen. Tagapangulo Su. Ano ang dahilan ng iyong pagpunta? Nagmadali akong pumunta. Nagmamadaling makita ka. Sa wakas, nakarating din ako. Ginang. Lin. Mahal. Una kong isasama si Chichi para mamili ng regalo para kay tatay. Magkikita tayo sa bahay. Elenan, mag-ingat ka. Director Su. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na agad. Akademiko Lin. Bilang pagpapahayag ng aking paumanhin kanina, nais kong samahan ka sa pag-inspeksyon ng pagbawi ng lupa at muling pagtatanim ng puno at mga bagay tungkol sa pagpapaunlad ng lugar na panturista upang matiyak na maayos ang pagpapatuloy ng trabaho sa pag-alis ng kahirapan. At saka nga pala, sa ngalan ng aking anak na si Bingbang, nais kong humingi ng paumanhin. Jen Sheng, lumabas ka. Ano ito? Lin Liangsheng, talagang napalaki mo, ang isang mabuting anak. Kung hindi dahil, sa aming lahat, si Lin Hang, makakaalis ba siya sa kabundukan? At siya, naging kilala siya. Hindi lang hindi tayo tinutulungan, kundi ninanakaw pa ang ating mga pondo ng kabayaran. Siguradong may, hindi pagkakaunawaan, hindi ganyan si Hang. Mahal kong anak. Pagkuha ng 2 supot ng bigas at harina para kunin ang aming lupa at pagpilit sa amin na pumirma, isa ba itong hindi pagkakaunawaan? Hindi pa nakabalik si Hang sa loob ng 8 taon. Sa loob ng 8 taon, pero tinuruan ko siya mula pagkabata na magpasalamat at magbayad ng kabutihan. Hindi siya ganyan. Ngunit ang kontrata ay malinaw na nakasulat sa itim at puti at ang iyong anak, si Lin Hang. Kung hindi siya, sino pa? Tama. Huwag mo nang ipagtanggol ang iyong mahal na anak. Kung tunay siyang nakakaunawa ng pasasalamat, ang pagbili ng lupa at muling pagtatanim ng puno, isang malaking bagay. Paano siya hindi babalik para makita, kayo, ama at anak, ngayon, ay kailangang magbigay ng paliwanag sa lahat. Tama, bayaran nyo kami. Sa aming lupain. Manahimik muna kayong lahat, makinig kayo sa akin. Magkakapit bahay tayo, parang pamilya. Kung may problema, pag-usapan natin ng dahan-dahan. Nakakatawa naman, tipikal kayo na, ginagawang tanga kami, di ba? Tapos tatawagin nyo kaming pamilya, paano nyo nasabi yan? Oo, walang utang na loob. Nakalimot sa pinanggalingan kapag nakalaya na, walang puso, ang mga itlog na binigay namin sa kanya noon, ay nasayang lang. Ikaw, apelidong Lin, tigilan mo ang pagsisinungaling sa lahat tungkol sa sapilitang pagkuha ng lupain. Ang anak mo ang pumilit sa akin na gawin yan. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Gusto mong kunin ang lupain ng mga taga-baryo ng libre. Gusto mo kaming gutuman hanggang mamatay. Hindi ganoon. Punong barangay. Dapat alam mo ang buong kwento, di ba? Sabihin mo sa lahat, si Hang, hindi siya ganoong klaseng tao. Lin, ayoko magsinungaling sa'yo. At ayoko magsinungaling sa lahat. Ang planong ito na paunlarin ng tourist spot ay inaprobahan ni Hang. At, mula simula hanggang dulo, hindi niya binanggit ang kabayaran. Ikaw, apelidong Lin, anak mo si Hang. Ngayon, kailangan mong bigyan ng paliwanag ang lahat. Bigyan nyo kami ng paliwanag, paliwanag. Bigyan nyo kami ng paliwanag, bigyan nyo kami ng paliwanag, bigyan nyo kami ng paliwanag. Chairman Su, hindi na kailangan yan. Alam ko kung bakit ka nandito. Tungkol ito sa minahan, at hindi mo kasalanan. Pero si Bingbang, anak ko siya. At ang Sus Enterprise ang buhay ko. Gusto ko pa rin subukang ipaglaban ito. Sabihin na lang natin ganito. Ang Sus Enterprise mo ay hindi babagsak. Kung babagsak ang kumpanya, ilang tao sa lungsod, ang mawawalan ng trabaho, huwag kang mag-alala. Ang kontrata ng kompensasyon ni Charlie, ibinigay na niya sa akin. Dapat darating yan bukas. Kakanselahin ko na ang kontrata. Kaya noong araw na yon, lumapit sa akin si Mr. Charlie. Natatakot siyang saktan mo ulit siya. Naisip lang niya ang ideyang ito para subukan ang katapatan mo. Hanggat ang anak mo ay tumigil sa pakikialam sa minahan at tumigil sa paggawa ng gulo, ang Sus Enterprise mo ay hindi babagsak. Salamat, Akademiko Lin. Salamat, Akademiko Lin.
Huwag kang mag-alala. Ngayon, papasagutin ko ang anak kong Suwail, lumuhad sa harap mo, at yumuko para humingi ng tawad. Pagkatapos, ipapadala ko siya sa ibang bansa. At hindi na siya muli makikialam sa mga usapin ng kumpanya. At saka, nakapagdesisyon na ako, mula ngayon, ang Sus Enterprise ay magiging kalahati mo. Chairman Su, halika na, tumayo ka na. Bakit mo sinasabi ang lahat ng ito? Ang minahan sa bundok Kui ay naghihintay pa rin sa'yo para simulan ang operasyon. Ang minahan sa bundok Kui, maaari pa ba itong magpatuloy sa operasyon? Pinag-aralan ko ang mga blueprint kahapon at maingat kong sinuri ang mga blueprint. May posibilidad pa rin itong maayos. Kailangan lang ng kaunting panahon. Talaga? Huwag kang mag-alala, halika na, tara sa amin. Masarap magluto ang tatay ko. Matagal ko na itong hinahanap-hanap. Sige. Tara na. Linhang, anak ko, saan ka nagpunta nitong 8 taon? Ito ang mga kamag-anak na sumuporta sa'yo noon para umalis sa kabundukan. Bakit hindi ka na bumalik para bisitahin sila? Lin Zhensheng, tigilan mo na ang pagpapanggap na mabait. Siguradong pinagplanuhan nyo to. Kung hindi babalik ang anak mong pabaya, kami ang makikipag-ayos sa'yo. Kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag. Bigyan mo kami ng paliwanag. Mga kababayan, narito ako para yumuko at humingi ng tawad. Ano ang silbi ng pagyuko? Mababayaran ba nito ang mga nawala sa lahat? Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Kung may reklamo o hindi kayo nasisiyahan, mas gugustuhin ko pang isuko ang buhay kong ito, kaysa magsabi ng kahit isang negatibong salita. Magaling ang sinabi mo. Kung gayon, mga kababayan, ang kabutihan ninyo kay Linhang sa mga taong ito. Paano ninyo? Ikaw ang pinsan ni Linhang. Hindi ako ang kapatid ng anak mong pabaya. Ako, si Zhensheng, ay nabigo kayong lahat. Hindi ko napalaki ng maayos ang anak ko. Kung nandito kayo para maningil, harapin niyo ako. Hanggat may hininga pa ako, si Zhensheng. Hindi ako susuko. Matanda. Kung gayon, mas mabuti na kaya mo yan. Ming Cheng, ang kalusugan ni Lolo Lin ay mahina na talaga. Hindi ba't sobra na ito? Ako, ang pamilya ko rin ay may isang matandang 80 taong gulang. Nung pinilit nila kami na pumirma, bakit hindi nila inisip kami? Ang kabutihan ang pinakamahalaga. Ako, si Zhensheng, ay handang parusahan. Sino pa ang gustong maningil ng utang? Ako, si Zhensheng, may hininga pa. Nabigo si Zhensheng na palakihin ng maayos ang kanyang anak, na naging dahilan para mawala ng kabuhayan ang lahat. Hindi natin ito pwedeng palampasin. Hindi natin ito pwedeng palampasin. Kapag bumalik si Hang at nakita ito, tiyak na ipaghihiganti niya ang kanyang ama. Pagkatapos, ipapatawag natin ang media para ipamalita ito. At tiyak na masisira si Hang. Tapos, mahirap nang makabawi si Hang. Ikaw na talaga, Bingbang. Paano ko hindi naisip yan? Ako naman. Zhensheng, ang matanda kong ina ay 60 taon na. At ngayon ay galit na galit siya kaya nagkasakit dahil sa iyo lahat yan. Magaling ang tama. Hindi pa ba kayo kumakain? Siya ang dahilan kung bakit kayo nawala ng kabuhayan. At mabait pa rin kayo sa kanya? Ako naman. Ikaw na matandang hangal. Dahil sa anak mo lahat, kaya nalugi ang pamilya namin. Ang utang na ito, babayaran mo para sa anak mo. Muna. Huwag. Hang, ikaw na ba talaga yan? Ako nga. Ang anak mong hindi mapakabuti. Si Linhang ay umuwi na. Dadalhin kita sa ospital. Hang, may ginawa ka bang masama sa mga taga-bayan habang wala ka? Tatay. Bakit mo tinatanong? Ginawa mo ba o hindi? Kung hindi ka naman, ipaliwanag mo ng malinaw sa mga taga-bayan. Ayoko naman na magkismisan sa likod ko. Ako. Oh, ang bait-bait na anak, nandito ka na rin sa wakas. Matagal na kaming naghihintay sa iyo. Nang matagal. Su Yanbing, ikaw. Kahit anong galit mo, ibuhos mo sa akin. Bakit ka pumunta dito? Para saktan ng pamilya ko. Anong sinasabi mo? Para bang kami ang may kasalanan sa iyo? Ikaw mismo ang gumawa ng mga kahihiyan at may mukha ka pang magkunwaring inosente dito. Anong kahihiyan? Ipaliwanag mo ng malinaw. Mga taga-bayan, bilis na at tingnan ninyo. Ito ang dakilang anak na si Linhang, na kayo'y nag-ambag noon. Pati pala ang pera ng lahat, na pambayad pinsala ang walang utang na loob. Tama, si Linhang nga. Ito na si Linhang. Anong problema? Tita Zhao. Tito Xu. Ako si Linhang. Hindi nyo ba ako naalala? Si Pipi Linhang.
May mukha ka pang bumalik? Pinsan, ano ang ibig mong sabihin dyan? Bakit naman hindi ako pwedeng bumalik? Tinatanong lang kita, dito sa amin, ang proyekto para paunlarin ang tourism area. Ikaw ba ang nagplano nito? Ah, tungkol pala dito. Ako ang gumawa. Pero magandang bagay ito. Noong una, lahat sila, pinalabas ako sa bundok para makamit ko ang narito ako ngayon. Nagpapasalamat din ako sa lahat, sa tulong na binigay nila noon. Ngayong bumalik ako. Para itayo, ang ating bayan. Lahat ay dumaan, sa maraming taon ng hirap. Oras na para mag-enjoy sa ginhawa. Po, ikaw na ang magsabi ng lahat ng magagandang bagay. Kinuha mo ang lupa namin. Ano ang kakainin namin? Hindi na kailangang mag-alala ang lahat tungkol dito. Bawat sambahayan ay tatanggap ng 10 beses na kompensasyon. Maganda ang sinasabi mo. Nasaan ang pera? Nakikita mo ba? Alam mo pa nga, na pinalabas ka ng lahat sa bundok. At ganito mo, Gina Ganti. Kompensasyon. Hindi ba'y naibigay na hindi ka ba nakatanggap nito? Po, ano ang pinapanggap mo? Sabihin ko sa'yo, wala kaming nakitang kahit 1 sentimo dito. Sa tingin ko, ninakaw mo ang lahat ng pera para sa kompensasyon. Pinsan, ano ang ibig mong sabihin dyan? Bumalik ako para tulungan ng lahat na yumaman. Paano ko naman? Nakawan ng kompensasyon? Kung gayon, sabihin mo sa akin, saan napunta ang pera ng kompensasyon ng lahat? Na, Suyanbing, ito ba ang nagpapagulo na naman? Paano mo nagawang akusahan ng iba? Sa tingin ko, ikaw, Ninhang, ang iniisip na madaling pagtripan ang lahat at sinadya mong pumunta para saktan. Ang lahat, tama. Lin, ang luma mo na. Pauline, ang luma mo na. Ginagawa ito. Hindi ka ba natatakot na hukayin ang iyong libingan? Pagkatapos mong mamatay, tatay. Tatay. Nadadalangin kita sa ospital. kayo na dyan, huminto na kayo. Huwag kayong aalis. Tabi. Akademiko Lin. Dad. Dad. Dad, bakit ka nandito? Anak na pabaya. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gugulo ka pa ba sa akin ng ganito? Karaming problema? Gusto mo bang sirain ang pamilyang So bago ka makontento? Dad, sinira niya ang pamilya natin. Bakit mo siya masyadong pinoprotektahan? Sabi ni A. Charlie, basta madala natin siya sa States, hindi na tayo magbabayad ng danyos. Hindi mo ba maisip yan? Gusto mo ba akong patayin? Hindi mo ba alam na si Akademiko Lin ay napakataas ng tingin sa pamilya So natin? Si Charlie na ang nagdesisyon na sirain ang kontrata sa Danyos. Nasira mo na lahat. Naghirap ako ng husto para protektahan ka. Isinugal ang buong pamilyang So at hindi ko inaasahan na hindi ka pa rin nagsisisi. Ano, ang kontrata sa danyos ni Charlie ay walang bisa. Akademiko Lin. Akademiko Lin. Ayos ka lang ba? Hoy. Hoy, Lin Ming Cheng. Huwag kang magmadaling umalis. Tito Wenjun, ikaw, ano pa ang ginagawa mo rito? Bilisan mo at umalis. Ayos lang ako. Dali, dalhin niyo ang tatay ko sa ospital. Kayo dalawa. Dali, dalhin niyo si Mang Lin sa ospital. Mang Li, mabuti na nandito ka. Kung si Akademiko Lin ay magkaroon ng anumang problema dito, ang maliit naming bayan ay hindi kakayanin. Tito Wenjun. Ming Cheng, napag-isipan ko na at pakiramdam ko ang perang ito na hindi tama ang pagkakuha ay hindi dapat kitain. Pero limitado ang kakayahan ko. Hindi ko kayo mapipigilan lahat kaya wala akong nagawa kundi tawagan ng superior ko para humingi ng tulong. Nina Su, ikaw ay pinaghihinalaang nagnakaw ng malaking halaga ng pera at malisyosong nanakit sa mga mananaliksik at kanilang mga pamilya. Ngayon, sumama na kayo sa amin. Hindi. Hindi ako sasama sa inyo. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Su. Dad. Dad, pakiusap. Iligtas mo ako. Ayoko makulong. Dalhin lahat ng sangkot sa kaso. Dad. Hoy, Miss Su, ang bag mo. Mga mahal kong kaibigan. Tingnan niyo, ang dokumentong ito. Ay peke, ito ay isang panlilinlang na ginamit lang ng 2 babaeng iyon para isabit ako. Kaya, sinasabi ninyo na ibibigay ninyo sa amin ang bayad pinsala, tama? Opo. Nangako ako sa lahat, ang bayad pinsala ay mas marami pa, hindi bababa. Ako ang chairman ng Su Group. Maaari kong kumpirmahin na lahat ng sinabi ni Akademiko Lin ay totoo. Kaya, sinasabi ninyo na hindi na kami magsasaka, pero may pagkain pa rin. Ethan, paumanhin. Nalin lang kami ng 2 babaeng iyon. Ang pinakamalaking kinatatakutan ng tatay ko sa buhay ay ang tsismisan siya o ang pagtataksil sa kanya, sa likod niya. Kung talagang gusto ninyong humingi ng paumanhin, puntahan niyo siya sa ospital at ipaliwanag niyo lahat ng malinaw sa kanya. Sige. Papapatay ako ng isa sa mga manok ko para gumawa ng masustansyang pagkain para kay Lolo Lin. Hinog na rin ang aming mga pakwan. Pagdating ng panahon, pipili ako ng ilang malalaki at ipapadala kay Lolo Lin.
Sige na, ano pang hinihintay ninyo? Patayin na ang manok na yan. Dad, gising ka na. Nandito sila. Para humingi ng tawad. Sa'yo. Patawad. Lolo Lin. Kami po ay lubos na humihingi ng paumanhin. Mali ang aming pag-akusa kay Xiaohang. Tama. Ang pagbabalik ni Xiaohang ngayong pagkakataon ay upang magbayad ng utang na loob. Talagang nagtagumpay na si Xiaohang ngayon. Kahanga-hanga. Dad, ipakikilala ko. Ang inyong manugang, si Xujia. At ang inyong apo, si Lin Shiki. Manugang. Aking apo. Opo, Dad. Dahil sa trabaho, kailangan itago ang lahat, kahit ang pagpapakasal. Ay ginawa sa base. Patawad, Dad, hindi ko agad nasabi sa inyo. Ako ay isang suwail na anak. Dad, Ah, Bilisan mo, sabihin mong lolo. Lolo, ah. Ang aking apo sa tuhod. Ang question mind vein, sa wakas ay maaari ng minahin. Napakahirap nito. Huwag kayong mag-alala, lahat mula ngayon ay magiging maayos. Makinig kayong lahat, ang operasyong pagmimina na ito. Si Chairman Su ay handang magbigay ng 3% ng kita sa lahat para sa inyong pagsisikap nitong mga nakaraang panahon. Salamat, Chairman So. Sige na, sige na. Kung gayon, kumuha tayo ng group photo. Sige, ako na. Lahat, ayusin ang sarili, at ngumiti, handa na. 3, 2, 1.